Ibinenta ko ang iyong sasakyan. Apat na salita ang binitiwan ng may kaswal na kalupitan na, noong una, naisip kong mali ang narinig ko sa aking anak. Andrew, anong sabi mo? Kakaiba ang boses ko sa walang laman na kusina, masyadong mataas at manipis laban sa background na ugong ng refrigerator na inayos ni Richard 3 linggo lamang bago bumigay ang kanyang puso. Yung Toyota, Mom. Ibinenta ko ito kahapon. Nakakuha ako ng US$ 8,000 para dito, na medyo maganda para sa isang 10 taong gulang na kotse. Ang satisfaction sa boses niya ay nagkuyom ng tiyan ko. Nailagay ko na ang pera sa isang account na naset up ko para pamahalaan ang iyong pananalapi. Kailangan mong maging praktikal ngayong wala na si tatay. Hinawakan ko ang counter para pakalmahin ang aking sarili, tinitigan ang kupas na wallpaper na nakasabit namin ni Richard noong una naming binili ang maliit na bahay na ito 26 na taon na ang nakalilipas. Ang Toyota ay naging pagmamalaki ni Richard, isang maaasahang sedan na maingat niyang pinananatili, na nagtuturo sa akin ng pangunahing pagpapanatili upang hindi ako ma-stranded o mapakinabangan ng mga walang prinsipyong mekaniko. Ngunit kailangan ko ang kotse na iyon para sa trabaho. Nagawa kong sabihin, sinusubukang pigilan ang gulat sa aking boses. Ang ospital ay nasa kabilang bayan. Walang direktang ruta ng bus. Ang buntong hininga ni Andrew ay kumaluskos sa telepono, naiinip at nainis. Mom, be realistic. You're 58. Dapat bang nagtatrabaho ka pa sa edad mo? At saka, masyadong mahal ang insurance at maintenance para sa iyo ng mag-isa. Eksaktong 17 araw na wala si Richard. Sa sarili ko, inulit ko ang mga salitang feeling foreign sa bibig ko. Eksaktong 17 araw na nawala si Richard at tinatrato na ako ng anak ko na parang isang walang kakayahan na bata kaysa isang babaeng nagtaguyod ng pamilya at nagtrabaho ng full-time sa halos 40 taon. Narito, sinaliksik ko ang mga ruta ng bus. Aabutin ka ng halos 1 oras at 20 minuto bawat biyahe sa isang paglipat. Mas maaga ang simula ng iyong araw, ngunit ang ehersisyo ay magiging mabuti para sa iyo. Nagsalita siya sa mabilis na kahusayan na ginamit niya sa pagsasara ng mga deal sa pagbebenta. I'll text you the details. Got to run meeting in 5. Naputol ang linya bago pa ako makasagot. Nakatayo ako nang hindi gumagalaw sa aking kusina, suot pa rin ang aking mga scrub sa ospital pagkatapos ng 12 oras na shift, napapaligiran ng mga pinggan ng kaserola at mga sympathy card na dumating pagkatapos ng libing ni Richard. Ang laki ng nangyari ay unti-unting bumaon. Ibinenta ng anak ko ang tanging paraan ng transportasyon nang hindi ako tinatanong, nang hindi man lang ako binabalaan, at inaasahan niyang magpapasalamat ako. Napasubsob ako sa isang upuan sa kusina, bigla akong hindi na kaya ng mga paa ko. Alam na sana ni Richard kung ano ang sasabihin, kung paano haharapin ng matatag ang kapangahasan ni Andrew, ngunit nang hindi gumagawa ng lamat sa pamilya. Palaging si Richard ang buffer sa pagitan ng lalong materialistikong pananaw ng aming anak at ng aking mas tradisyonal na mga pinahahalagahan. Ngunit wala na rito si Richard. Ang pag-iisip ay nagdala ng sariwang kalungkutan na bumabalot sa akin, isang napakalakas na alon na kailangan kong ipikit ang aking mga mata laban dito. Nang muli akong makahinga, inabot ko ang aking telepono para tawagan si Margaret, ang pinakamatandang kaibigan ni Richard at ang abogado ng aming pamilya. Kung may nakakaalam kung ano ang gagawin, si Margaret iyon. Pero nag-hover ang daliri ko sa contact information niya. Nag-init ang kahihiyan sa aking dibdib. Ano ba talaga ang sasabihin ko? Na ibinenta ng aking malaki ng anak ang aking sasakyan ng walang pahintulot at hindi ko alam kung paano panindigan siya. Sa halip, ibinaba ko ang telepono at naglakad patungo sa bintanang tinatanaw ang aming katamtamang daanan. Ang walang laman na konkretong parihaba kung saan mapagkakatiwala ang nakaupo ang Toyota sa nakalipas na dekada ay tinuya ako sa pagiging baog nito. Palaging pinarada ito ni Richard sa perpektong anggulo para mas madali akong mag-back out. Ang mga praktikal na implikasyon ng mga aksyon ni Andrew ay nagsimulang dumaloy sa aking isipan. Ang shift ko sa ospital ay nagsimula ng 7 oras upang makarating sa oras sa ruta ng bus na binanggit ni Andrew, ay nangangahulugang aalis ako ng bahay ng 5 oras 30 minuto uwi ako pagkatapos ng 8 oras sa mga late shift. Sa taglamig, ang dalawang paglalakbay ay magiging ganap na kadiliman.
Pagkatapos ay isa pang realisasyon ang tumama sa akin ng nakamamanghang kalinawan, ang pamagat ng kotse. Si Richard ay naging maselan sa mga papeles. Para sa aming ika-30 anibersaryo, inilipat niya ang titulo ng Toyota sa aking pangalan lamang. Isang bagay na dapat alalahanin kung may mangyari sa akin, sabi niya sa oras na iyon. Sinuri ba ni Andrew ang rehistro ng sasakyan bago ito ibenta? Mayroon ba siyang legal na karapatang magbenta ng ari-arian na hindi sa kanya? Mabilis akong naglakad papunta sa filing cabinet sa ekstrang kwarto, kung saan itinago ni Richard ang lahat ng mahahalagang dokumento namin. Nawawala ang folder ng sasakyan. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay habang hinanap ko ang mga seksyon na may maayos na label, insurance, medical, house deed, warranty. Ang buong seksyon ng automotive ay tinanggal. Kinuha siguro ni Andrew ang mga dokumento nang dumating siya noong nakaraang linggo para daw tumulong sa pag-aayos ng mga papeles ni tatay. Nagpapasalamat ako sa oras na iyon, masyadong nalulula sa kalungkutan at pagod upang tanungin kung bakit kailangan niyang dalhin ang anumang bagay sa kanya. Napasubsob ako sa gilid ng kama, hindi pa rin nagagalaw ang tagiliran ni Richard, nasa nightstand pa rin ang reading glasses niya. Ang laki ng pagkakanulo ng aking anak ay lumawak na parang madilim na mansa. Hindi ito impulsive. Ito ay kinakalkula. Sinadya niyang kinuha ang mga dokumento, nagbenta ng sasakyan na wala siyang karapatang ibenta, at nagkaroon ng lakas ng loob na i-frame ito bilang pagtulong sa akin. Tumunog ang phone ko nang may pumasok na text. Nagpadala si Andrew ng masalimuot na schedule ng bus na may maraming paglipat, hindi ang solong paglipat na binanggit niya. Ang paglalakbay ay talagang aabot ng mas malapit sa 2 oras bawat daan. Ang huling linya ay nabasa, ang ehersisyo at sariwang hangin ay magiging mabuti para sa iyo. Kailangan nating mag-schedule ng oras upang suriin din ang mga kagamitan ni tatay sa garahe. Marahil ay makakakuha ako ng isang disenteng presyo para sa kanila. Mga gamit niya. Ang pinakamamahal na mga tool ni Richard na nakolekta sa loob ng 40 taon bilang mekaniko, ang mga tool na ginamit niya para turuan ang mga bata sa komunidad ng basic na maintenance ng codes tuwing tag-araw. Ang mga tool na extension ng kanyang dalubhasa at may kakayahang mga kamay. May nagbago sa loob ko noon, ang kalungkutan ay napalitan ng malamig, malinaw na galit na hindi ko pa nararanasan noon. Ayaw ni Richard na magdusa ako sa katahimikan. Inaasahan niya na ako ay tumayo para sa aking sarili. Muli kong kinuha ang aking telepono, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ako nagdalawang isip. Margaret, sabi ko nang sumagot siya, kailangan ko ang tulong mo, at kailangan kong malaman kung may anumang paraan para makapasok sa glove compartment ng Toyota nang hindi dala ang kotse. Dumating si Margaret sa bahay ko makalipas ang 40 minuto. Ang kanyang pilak na buhok ay nakatali sa karaniwan nitong walang katuturang buwan, isang leather na portfolio na nakasukbit sa ilalim ng isang braso. Sa 72, nagpraktis pa rin siya ng batas ng part-time, na dalubhasa sa mga karapatan ng nakatatanda at pagpaplano ng ari-arian. Magkaibigan sila ni Richard mula pa noong high school, na nagbubuklod sa magkaparehong pag-ibig sa mga klasikong kotse at hustisya sa pantay na sukat. Anong ginawa niya? Hiling niya pagkatapos kong ipaliwanag ang sitwasyon, ang kanyang boses ay tumataas sa galit. Nilakad niya ang aking maliit na sala, ang mga floorboard ay gumagapang sa ilalim ng kanyang matinong sapatos. Ibinenta ni Andrew ang iyong sasakyan ng walang pahintulot, nang hindi man lang sumangguni sa iyo. Sinabi niya na inilagay niya ang pera sa isang account na itinakda niya para sa akin. Paliwanag ko, narinig kung gaano ito kaawa-awa, kahit na ang mga salita ay lumabas sa aking bibig. Naningkit ang mga mata ni Margaret. Isang account na hindi mo kontrolado, hulaan ko. May access siya. Tumango ako, nahihiyang uminit ang pisngi ko. Kailan ako naging taong ito, itong doormat na naramdaman ng sarili kong anak na maglakad-lakad? Evelyn. Umupo si Margaret sa tabi ko sa sofa, hinawakan ang mga kamay ko. Ito ay hindi lamang hindi nararapat, ito ay labag sa batas. Ang Toyota ay nasa iyong pangalan, hindi sa kanya. Wala siyang legal na karapatang ibenta ito. Kinuha niya lahat ng dokumento ng sasakyan sa filing cabinet ni Richard, sabi ko. I think that's why I need to get into the glove compartment. Palaging inilalagay ni Richard ang mga duplicate ng mahahalagang papel doon. Isang maliit na ngiti ang naglaro sa gilid ng bibig ni Margaret.
Palaging handa si Richard sa lahat ng posibleng mangyari. Nabaliw ako sa korte, ngunit ito ang naging dahilan kung bakit siya naging magaling na mekaniko. Pinisil niya ang mga kamay ko. Pero may isa ka pang dapat malaman, Evelyn. Isang bagay na hiniling sa akin ni Richard na huwag sabihin sa iyo hanggat hindi ito kinakailangan. Nakaramdam ako ng lamig sa kabila ng mainit na gabi ng tagsibol. Ano ito? Pumunta sa akin si Richard mga 3 buwan na ang nakakaraan. Nakaramdam siya ng pananakit ng dibdib. Ano? Interrupted, sariwang kalungkutan at pagkakasala na bumabalot sa akin. Hindi niya sinabi sa akin. Ayaw niyang mag-alala ka, malumanay na sabi ni Margaret. Alam mo kung paano siya, palaging pinoprotektahan ang iba. Ang doktor ay nagbigay sa kanya ng ilang mga babala tungkol sa kanyang puso. At si Richard, gusto niyang tiyakin na ang lahat ay maayos kung sakali. Binuksan niya ang kanyang portfolio at tinanggal ang isang selyadong sobre na may nakasulat na pangalan ko sa pamilyar na tumpak na sulat kamay ni Richard. Hiniling niya sa akin na ibigay ito sa iyo kung may nangyari sa kanya. At kung si Andrew ang nagsimula mabuti, kung si Andrew ay nagsimulang kumilos ng eksakto tulad niya ngayon. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinukuha ang envelope. Napakahalaga nito na naglalaman ng higit pa sa isang liham. Bago mo buksan iyon, patuloy ni Margaret, kailangan nating tumuon sa pagkuha ng iyong sasakyan. Alam mo ba kung kanino ibinenta ito ni Andrew? Umiling ako. Hindi niya sinabi basta nakakuha siya ng $8,000 para dito. Nilabas ni Margaret ang phone niya. Ano ang plate number? Binibigkas ko ito mula sa alaala. Richard had insisted always know our plate numbers, ILF, and insurance details. Mabilis na nag-type si Margaret pagkatapos ay tumingala ng may tagumpay ng ngiti. Mayroon pa akong mga kaibigan sa Fifi. Hayaan mo akong tumawag. Habang siya ay tumungo sa kusina para gamitin ang kanyang telepono, nakaupo ako habang hawak-hawak ang sobre ni Richard. Pinasadahan ng aking mga daliri ang malinis na mga titik ng aking pangalan. Kahit ngayon, halos 3 linggo pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang pagtuklas ng bago mula sa kanya ay parang isang linya ng buhay na itinapon sa kawalan na naghiwalay sa amin. Bumalik si Margaret na mukhang masaya. Hindi pa nare-register ang sasakyan. Kung sino man ang bumili nito ay hindi pa nakumpleto ang mga papeles. That gives us an advantage. Umupo ulit siya sa tabi ko. Ngayon, tungkol sa glove compartment na iyon. Ano sa tingin mo ang nasa loob? Hindi ako sigurado, pag-amin ko, ngunit si Richard ay metodo tungkol sa pagbackup. Palagi niyang sinasabi na ang glove compartment ang puso ng kasaysayan ng sasakyan. Bueno, ibabalik natin ang kotseng iyan, deklara ni Margaret nang may kumpiyansa na naging dahilan upang maging isang kakilakilabot na abogado. Pero una, sa tingin ko dapat mong basahin kung ano ang gusto ni Richard na malaman mo. Huminga ako ng malalim, maingat kong binuksan ang sobre. Sa loob ay isang sulat at tila isang maliit na susi ng safe deposit box. Pinakamamahal kong Evelyn, kung binabasa mo ito, 2 bagay ang nangyari. Wala na ako sa iyo, at si Andrew ay nagsimulang gumawa ng mga desisyon na wala siyang karapatang gawin. Matagal ko nang alam na ang aming anak ay nagkaroon ng mga pagpapahalaga na ibang-iba sa amin. Habang pinalaki namin siya upang igalang ang mga tao anuman ang kanilang kayamanan o katayuan, pinili niyang sukatin ang halaga lamang sa dolyar at hitsura. Naghanda ako para sa posibilidad na ito. Ang susi na nakapaloob ay nagbubukas ng safe deposit box na FE 2,247 sa First National sa Broadway. Sa loob, makikita mo ang lahat ng kailangan mo para maunawaan kung ano ang itinayo ko para sa atin sa nakalipas na 30 taon. Ngunit mayroong isang bagay na mas mahalaga sa glove compartment ng Toyota. Isang bagay na hindi dapat mahanap ni Andrew. Naglalaman ito ng patunay ng lahat, kasama ang isang sobre na kakailanganin mong dalhin kaagad kay Margaret. Sorry kung nagtago ako ng sikreto sa'yo, mahal ko. Nais kong protektahan ka mula sa pag-aalala, at gusto kong matiyak na maayos ang lahat bago ko ibahagi ang lahat. Akala ko may oras pa ako. Alamin na ang bawat desisyon na ginawa ko ay dahil sa pag-ibig para sa iyo at pag-asa na si Andrew ay maging ang lalaking pinalaki natin sa kanya, hindi ang lalaking siya ngayon. All my love always, Richard.
Tumingala ako kay Margaret, nangingilid ang mga luha sa aking paningin. Ano ang itinayo niya para sa atin? Anong mga sikreto? Malumanay ngunit determinado ang ekspresyon ni Margaret. Sa tingin ko kailangan nating ibalik ang kotse na iyon para malaman at may ideya ako kung paano ito gagawin. Muli niyang inilabas ang phone niya. Una, iulat ko ang sasakyan bilang ninakaw na legal iyon. Pagkatapos ay tinatawagan ko ang aking apo. Nagtatrabaho siya sa SCV at maaaring sabihin sa amin kung sino ang sumubok na irehistro ang paglilipat ng titulo. Hindi ba mahihirapan si Andrew? Sa kabila ng lahat, anak ko pa rin siya. Binigyan ako ni Margaret ng level look. Evelyn, si Richard ang matalik kong kaibigan sa loob ng mahigit 50 taon. Buong buhay niya ay sinisigurado niya na ikaw ay mapangalagaan. Kung pinakialaman ni Andrew iyon, karapat-dapat siya sa anumang kahihinatnan na dumating sa kanya. Habang tumatawag si Margaret, binasa kong muli ang liham ni Richard. Sinusubaybayan ng aking mga daliri ang kanyang sulat kamay, naririnig ang kanyang boses sa bawat maingat na piniling salita. Ano man ang nasa glove compartment na iyon, ano man ang itinayo ni Richard para sa amin, ito ay malinaw na isang bagay na sa tingin niya ay magpoprotekta sa akin pagkatapos na siya ay nawala. At hindi sinasadyang ibinenta ito ni Andrew kasama ng kotse. Sa oras na natapos ni Margaret ang kanyang mga tawag, gabi na. Mukha siyang nasisiyahan nang bumalik siya sa sala. Magandang balita, ibinenta ang kotse sa isang dentista sa Boulder, si E.C. Paul Mercer. Binili niya ito para sa kanyang anak bilang regalo sa pagtatapos sa kolehiyo. Nakaupo pa rin ito sa kanyang garahe. Hindi nila ito kukunin hanggang katapusan ng linggo. Umupo siya sa tabi ko, mukhang mas masigla kaysa sa nakita ko mula noong libing ni Richard. Pupunta muna tayo sa Boulder bukas ng umaga. Nag-iwan na ako ng mensahe kay E.C. Mercer na nagpapaliwanag sa sitwasyon. Anong sinabi mo sa kanya? Ang totoo, na ang katayuan mong nabiyuda kamakailan ay pinagsamantalahan ng isang taong iligal na nagbebenta ng iyong sasakyan ng walang pahintulot. Tinapik niya ang kamay ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko tuluyang itinapon si Andrew sa ilalim ng bus. Ipinaliwanag ko lang na ang isang miyembro ng pamilya ay lumampas sa kanilang otoridad sa panahon ng kalungkutan. Tumango ako, nagpapasalamat sa kanyang taktika habang nakikipagpunyagi ako sa masakit na katotohanan ng pagkakanulo ng aking anak. Ngayon, patuloy ni Margaret, magpahinga ka. Bukas, kukunin namin ang iyong sasakyan at alamin kung ano ang pinoprotektahan ni Richard sa glove compartment na iyon. Sa pag-alis niya, nakatayo ako sa pintuan, pinapanood ang kanyang mga headlight na nawawala sa kalye. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mamatay si Richard, may naramdaman akong iba bukod sa kalungkutan na gumalaw sa loob ko. Isang tahimik na determinasyon, isang kislap ng lakas na palagi niyang nakikita sa akin. Kahit na hindi ko ito nakikita sa aking sarili. Ano man ang nasa glove compartment na iyon, alam ko ang isang bagay na tiyak. Iniwan sa akin ni Richard ang mga kasangkapan upang tumayo sa aking sarili laban sa anumang susunod na mangyayari, kahit na anuman ang naging anak ko. Ang pagmamaneho sa Boulder kinaumagahan ay parang surreal. Si Margaret ay nagpumilit na magmaneho, sinabing ako ay mukhang pagod na nasa likod ng manibela. Hindi ako nakapagtalo. Halos hindi ako nakatulog, tumatakbo ang isip ko sa mga tanong tungkol sa maaaring itago ni Richard sa glove compartment ng Toyota na napakahalaga. Nabanggit ba ni Richard sa iyo ang investments? Tanong ni Margaret habang iniiwan namin si Denver. Ang Rocky Mountains ay marilag na tumataas sa harapan namin. Hindi naman, sagot ko habang pinagmamasdan ang pamilyar na tanawin. Nakuha niya ang kanyang pensyon mula sa auto shop at mayroon kaming kaunting ipon. Palagi niyang pinangangasiwaan ang aming pananalapi. Nakaramdam ako ng pagkapahiya sa pag-amin na ito, kung gaano ko kaunti ang pagbibigay pansin sa aming mga bagay na pinansyal, kontento na hayaan si Richard na pamahalaan ang lahat. Tumango si Margaret nang may pag-iisip. Si Richard ay palaging mas matalino kaysa sa mga taong nagbigay sa kanya ng kredito. Naunawaan ng mga mekaniko ang mga sistema, kung paano nagtutulungan ang maliliit na bahagi upang lumikha ng isang bagay na makapangyarihan. Inilapat niya ang pag-iisip na iyon sa lahat. Ang suburban sprawl ng Denver ay unti-unting nagbigay daan sa mas bukas na diskarte sa Boulder.
Nakarating kami sa isang kahangahangang bahay sa isang matatag na lugar, ang uri ng lugar na nagsasalita ng lumang pera at tahimik na kasaganaan. Si E.T. Mercer ay naghihintay sa amin sa kanyang driveway, isang matangkad na lalaki na may mabait na mga mata at nag-aalalang ekspresyon. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang dalaga, ipinalagay ko ang kanyang anak, mukhang hindi komportable sa sikat ng araw sa umaga. Rick Winters, bati niya sa akin, iniabot ang kanyang kamay. I'm so sorry about this situation. Kung alam ko lang ang circumstances of the sale, hindi ko na sana binili ang sasakyan. Salamat sa pag-unawa, sagot ko, nakipagkamay sa kanya. Sana ay hindi ito nagdulot ng labis na abala. Hindi naman, tiniyak niya sa akin, kahit na iba ang iminumungkahi ng ekspresyon ng kanyang anak. Si Amber ay nasasabik tungkol sa kotse, ngunit malinaw na ito ay nangunguna. Dala ko ang mga papeles na nagpapatunay sa legal na pagmamay-ari ni A.F. Winters, pagsingit ni Margaret, lahat ng negosyo habang iniabot niya sa kanya ang isang folder at isang tseke ng cashier para sa buong halagang binayaran mo. Saglit na sinulyapan ni E.C. Mercer ang mga dokumento, saka umiling. Itago ang pera, Jim Rick Winters. Ito ay isang ilegal na pagbebenta. Hindi ako makatanggap ng bayad sa mabuting budhi. Dad, protesta ng kanyang anak, ngunit tumahimik sa kanyang masamang tingin. Isider na ito ang aking kontribusyon sa pagsasaayos ng mga bagay-bagay, patuloy niya. Nawalan ako ng asawa 3 taon na ang nakakaraan. Naiintindihan ko kung gaano kahirap ang panahong iyon. Ang kanyang kabaitan ay nagdulot ng hindi inaasahang luha sa aking mga mata. Salamat, nagawa ko. Nasa garahe ang kotse, sabi niya, pinalibot kami sa gilid ng bahay. Hanga ako sa kalagayan nito. Kung sino ang nagpapanatili nito ay gumawa ng isang pambihirang trabaho. Asawa ko, mahinang sabi ko. Isa siyang mekaniko. Nagpapasalamat si E.C. Mercer nang buksan niya ang pinto ng garahe. At nandoon, ang aming Toyota, mukhang eksakto tulad nito noong nakaupo ito sa aming driveway sa lahat ng mga taon na iyon. Ang pagkakita nito, ang nakikitang koneksyon kay Richard, ay nagpatibok ng puso ko. Ang mga susi, sabi ni E.C. Mercer, na ibinigay sa akin. Lahat ay dapat na tulad noong binili ko ito. Muli akong nagpasalamat sa kanya, at pagkatapos ng ilan pang formalidad, na ginagabayan ng legal na kadalubhasaan ni Margaret, nasa Toyota kami pabalik sa Denver. Umupo ako sa driver's seat, nilalanghap ko ang pamilyar na amoy na may bakas pa rin ng aftershave ni Richard. Bubuksan mo na ba? Tanong ni Margaret na tumango patungo sa glove compartment. Bahagyang nanginginig ang mga kamay ko habang pinindot ang buton. Maayos na bumukas ang compartment na nagpapakita ng ilang bagay na maayos na nakaayos, manual ng kotse, mga dokumento sa pagpaparehistro, at isang selyadong Manila envelope na may nakasulat na, para kay Evelyn, urgent. Sa sulat kamay ni Richard. Should I, ni? Nag-aalangan akong tumingin sa daan. Pull over, mungkahi ni Margaret. Kung ano man ang nasa loob, gugustuhin mong ibigay ang iyong buong atensyon. Nakakita ko ng magandang tanawin sa labas lang ng boulder at nakaparada, ang mga bundok ay nagbibigay ng napakagandang backdrop sa sandaling ito ng katotohanan. Huminga ako ng malalim, binuksan ko ang sobre. Sa loob ay isang e-tube drive, isang sulat, at ilang liga na dokumento. Binuksan ko muna ang sulat. Evelyn, kung binabasa mo ito, wala na ako, at may nangyari kaya kailangan mong kunin ang mga dokumentong ito ng madalian. I'm guessing it involves Andrew. Nagpapakita siya ng tungkol sa mga palatandaan sa loob ng maraming taon, nagiging mas nakatuon sa hitsura at katayuan kaysa sa mga pagpapahalagang sinubukan naming ituro sa kanya. Ang nakapaloob na VFB drive ay naglalaman ng kumpletong mga tala ng kung ano ang ipapaliwanag ko. Ang maikling bersyon ay ito, sa nakalipas na 30 taon, namumuhunan ako sa real estate sa buong Denver. Ang nagsimula bilang isang maliit na pagkakataon sa aking unang bonus sa auto shop ay lumago sa isang bagay na malaki. Napaka-substantial. Ang mga ari-arian ay hawak ng Winter Mechanics Did, isang kumpanyang nakarehistro lamang sa iyong pangalan kahit na pinamahalaan ko ito. Kasalukuyang kasama sa portfolio ang 17 residential property at 4 na komersyal na gusali, kabilang ang mga luxury apartment ng Aspen Heights. Napabuntong hininga ako, tumingin kay Margaret. Aspen Heights? Doon nakatira si Andrew. Tumango siya, hindi nagulat.
Ituloy ang pagbabasa. Evelyn. Ang aming anak ay nagbabayad ng US$ 2,800 buwanang upa sa isang kumpanyang pagmamay-ari mo nang hindi mo namamalayan. Hindi ko sinabi sa kanya dahil gusto kong gumawa siya ng sarili niyang paraan, hindi umasa sa mga koneksyon sa pamilya para sa espesyal na paggamot. Ang kabuang halaga ng portfolio noong nakaraang buwan ay humigit kumulang US$ 4.7 milyon na may buwanang kita na US$ 78,000 pagkatapos ng mga gastos at mga bayarin sa pamamahala. Ang lahat ng ito ay sa iyo. Ang lahat ay nasa iyong pangalan ng legal. Ang aking abogado, si Margaret, ay may lahat ng kinakailangang dokumentasyon sa kanyang opisina, ngunit itinatago ko ang mga backup na ito kung sakaling sinubukan ni Andrew na makialam pagkatapos ng aking kamatayan. Nakita ko kung paano siya tumingin sa bahay, sa iyong sasakyan, sa aking mga tuol na kinakalkula ang kanilang halaga kaysa sa kanilang kahulugan. Ang kumpanya ng pamamahala na humahawak sa pang-araw-araw na operasyon ay mga maaasahang properties. Tanungin mo si Susan Chen. Inaasahan niya ang iyong tawag kung may nangyari sa akin. Ang password para sa BSB Drive ay Evelyn Winter. Ikinalulungkot ko na inilihim ko ito sa iyo. Nais kong sorpresahin ka nang sa wakas ay nagretiro na ako sa susunod na taon. Magbibiyahe kami, mag-donate sa mga mechanic na scholarship na lagi naming pinag-uusapan, mabuhay sa buhay na pinaghirapan namin. Alalahanin mo kung gaano ka katatag, mahal ko, kung gaano ka kaya. Palagi kang naging puso ng aming pamilya, at ngayon ay mayroon kang mga mapagkukunan upang mabuhay ng eksakto tulad ng iyong pinili. All in my love, Richard. Tinitigan ko ang sulat, binasa ito ng 3 beses para masiguradong naiintindihan ko. Ang katamtamang buhay na aming nabuhay, ang maingat na pagbabudget, ang pagpupumilit ni Richard sa paghawak ng pananalapi, habang nagtayo siya ng multimilyong dolyar na real estate empire para sa amin, para sa akin. Alam mo, sabi ko kay Margaret, hindi nang aakusa, ngunit may bigla ang pag-unawa. Tumango siya. Tinulungan ko siyang iset up ito ng legal. Sinumpaan niya ako na maglihim hanggang kailangan mong malaman. Ngumiti siya ng malungkot. Nais kang protektahan ni Richard mula sa lalong materialistikong pananaw ni Andrew. Nakita niya ito sa mga nakalipas na taon, kung paano maaaring subukan ni Andrew na kontrolin ka sa pananalapi pagkatapos mawala si Richard. Ibinaba ko ang tingin ko sa iba pang mga dokumento sa sobre, property deeds, account statements, contact information. Lahat ng katibayan ng isang buhay na binuo ni Richard nakahanay sa buhay na pinagsaluhan namin ng hayagan. Bakit hindi niya sabihin sa akin? Bulong ko, ang mga emosyong nagbabanggaan sa loob ko, pasasalamat, pagkalito, kalungkutan, pagmamahal. Gusto niya munang hawakan ang lahat ng komplikadong bahagi, malumanay na paliwanag ni Margaret. Gawin mo itong turnkey para sa iyo. At sa totoo lang, Evelyn, nag-aalala siya na baka may mawala ka kay Andrew bago pa maayos ang lahat. Ang katotohanan nito ay masakit, ngunit hindi ko ito maitatanggi. Palagi akong gumagawa ng mga dahilan para sa pag-ugali ni Andrew. Palaging sinisikap na makita ang pinakamahusay sa kanya, kahit na si Richard ay lalong nag-aalala tungkol sa kanyang mga pinahahalagahan. Anong gagawin ko ngayon? Tanong ko, nakaramdam ako ng pagkabalisa sa bagong realidad na ito. Naging determinado ang ekspresyon ni Margaret. Una, sinisigurado namin ang mga dokumentong ito sa aking opisina ng ligtas. Pagkatapos ay tinatawagan namin si Susan sa kumpanya ng pamamahala. At pagkatapos, dagdag niya na may kinang sa kanyang mga mata, kami mismo ang magpapasya kung paano mo gustong pangasiwaan si Andrew. Tumingin ako sa mga bundok na na-hike namin ni Richard nang maraming beses sa loob ng mga dekada naming magkasama. Ramdam ko ang presensya niya ng mas malakas kaysa anumang sandali mula nang mamatay siya. Binuo niya ang lahat ng ito para sa akin, lumikha ng seguridad at kalayaan na hindi ko alam na mayroon ako. At sinubukan ni Andrew na ipadala ako sa 1-2 oras na biyahe sa bus, ibinebenta ang aking sasakyan ng walang pahintulot na nagpaplanong ibenta ang pinakamamahal na kagamitan ni Richard para sa mabilisang pera. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mamatay si Richard, naramdaman ko ang isang bagay na higit sa kalungkutan na nag-ugat sa loob ko, determinasyon, lakas, isang malinaw na layunin na makapagpapalaki sa aking asawa. Let's go, sabi ko, pinaandar ang makina ng Toyota. May trabaho tayo.
Ang opisina ni Margaret ay hindi katulad ng makinis na mga corporate space na madalas puntahan ni Andrew. Makikita sa isang na-convert na Victorian malapit sa downtown Denver. Nagtatampok ito ng mga pagod na leather furniture, floor-to-ceiling na mga bookshelf, at isang natatanging kawalan ng pretension. Gayunpaman, habang nakaupo ako sa tapat ng kanyang mesa, pinapanood ang kanyang secure na mga dokumento ni Richard sa isang makalumang safe. Naunawaan ko na ang tunay na kapangyarihan ay madalas na naninirahan sa gayong hindi mapagkakatiwalaang mga lugar. Inaasahan ni Susan Chen ang iyong tawag, sabi ni Margaret, na iniabot sa akin ang kanyang telepono sa opisina. Iminumungkahi kong ilagay ito sa speaker para makatulong ako sa anumang teknikal na tanong. Sumagot si Susan sa ikalawang ring, ang kanyang boses ay malutong at propesyonal. Rec Winters, I've been expecting your call. Let me first say how sorry I am about Richard's passing. He was an exceptional man. Salamat, sagot ko, nagulat sa kanyang tunay na tono. Nag-aaral lang ako tungkol sa lahat. Of course. Richard arranged for a complete briefing when you are ready. Mas gusto mo bang magkita ng personal? Nag-schedule kami ng isang pulong para sa susunod na umaga. Pagkatapos kong tapusin ang tawag, nilingon ko si Margaret na may tanong na nag-aalab sa isip ko. Alam ba ng lahat ang tungkol dito maliban sa akin? Lumambot ang ekspresyon niya. Hindi lahat. Maingat na nag-compartmental si Richard. Alam ni Susan na pagmamay-ari mo ang mga ari-arian, ngunit hindi niya alam na hindi ka aktibong kasali. Ang Reliable Properties lang ang kilala ng mga nangungupahan bilang kanilang management company. Ang tanging nakakaalam ng buong sitwasyon ay si Richard, ako, at ang aking kasama na tumulong sa mga legal na istruktura. Tumango ako, sinusubukang iproseso ang laki ng itinayo ni Richard habang pinapanatili ang aming katamtamang pang-araw-araw na buhay. Lahat ng mga gabing iyon ay ginugol niya ang pagtulong sa mga kaibigan sa mga problema sa sasakyan, sabi ko. Madalas siyang nag-inspeksyon ng mga ari-arian o nakikipagpulong sa mga kontratista, pagkumpirma ni Margaret. Ayaw niyang panlilin lang sa iyo, Evelyn, ngunit gusto niyang maging perpekto ang lahat bago ihayag. Tumunog ang aking telepono sa isang text mula kay Andrew, tiningnan ka kaninang umaga, ngunit wala ka sa bahay. Tandaan, sinabi ng doktor na dahan-dahan. Inilista ko ang mga gamit ni tatay sa isang auction site. Dapat makakuha ng magandang presyo. Ang kaswal na pag-aakalang may karapatan siyang ibenta ang mga minamahal na kasangkapan ni Richard, na kailangan niyang subaybayan ang aking kinaroroonan, na kailangan ko ng pamamahala sa halip na paggalang, ay nag-apoy sa akin na umuusok mula noong tawagan niya ang kotse. Anong gagawin mo kay Andrew? Tanong ni Margaret na napansin ang ekspresyon ko. Kailangan ko ng oras para mag-isip, sabi ko sa wakas. Hindi lang ito tungkol sa pagtuturo kay Andrew ng leksyon. Ito ay tungkol sa pagtulong sa kanya na maging ang taong pinalaki namin siya ni Richard, hindi kung sino ang napili niya. Ngumiti ng pagsang-ayon si Margaret. Palaging sinasabi ni Richard na ikaw ang moral compass ng pamilya. Nang hapong iyon, bumalik ako sa bahay na may pagmamalaki na nakaparada ang Toyota sa karaniwan nitong pwesto. A half-expected na tatawag agad si Andrew, demanding explanations, but the phone remained silent. Alinman sa hindi niya natuklasan ang pagbabalik ng kotse, o siya ay bumubuo ng kanyang tugon. Ginamit ko ang mga tahimik na oras upang galugarin ang e-FP drive na iniwan ni Richard, na ipinasok ang password sa aking laptop na may nanginginig na mga daliri. Naglalaman ng drive ng maselang talaan ng bawat pagbili ng ari-arian, pagsasaayos, kita sa pag-upa, at desisyon sa pamumuhunan sa loob ng 3 dekada. Ipinakita ng mga spreadsheet kung paano nagsimula si Richard sa isang maliit na paupahang bahay na binili sa halagang $42,000 noong 1972. Unti-unting binuo ang portfolio sa pamamagitan ng maingat na muling pamumuhunan ng mga kita. Ang pinakanagulat sa akin ay ang mga personal na tala na isinama ni Richard sa bawat file ng ari-arian. Ang kanyang pag-asa kung paano mapapabuti ng bawat pamumuhunan ang ating hinaharap, mga obserbasyon tungkol sa mga pag-unlad ng kapitbahayan, maging ang mga sketch para sa mga renovation na siya mismo ang nagdisenyo. Ito ay hindi lamang isang negosyo sa pananalapi, ito ay isang paggawa ng pag-ibig. Isang folder ang may label na Evelyn's Dreams.
Nasa loob ang mga detalyadong plano para sa lahat ng bagay na napag-usapan naming gawin balang araw kung kailan namin kayang bayaran ang mga ito. Paglalakbay sa Italia para makita ang sining na lagi kong hinahangaan. Pagtatatag ng mga scholarship para sa mga batang mekaniko mula sa mga kapuspalad na background, pag-aayos ng aming maliit na bahay habang pinapanatili ang katangian nito. Si Richard ay aktibong nagpaplano para sa mga pangarap na ito na maging katotohanan. Tumulo ang mga luha sa aking mukha nang mapagtanto ko ang lalim ng kanyang pagmamahal at pananaw. Bagamat inaakala kong palagi naming mamumuhay ang aming katamtaman, komportableng buhay hanggang sa tradisyonal na pagreretiro, si Richard ay nagtatayo ng ibang kinabukasan, kung saan ang mga hadlang sa pananalapi ay hindi maglilimita sa aming kakayahang gumawa ng pagbabago o tamasahin ang aming mga huling taon. Pinuto ng doorbell ang aking emosyonal na paggalugad. Isinara ko ang laptop at pinunasan ang aking mga mata bago binuksan ang pinto at nakita ko si Andrew na nakatayo sa balkonahe. Ang ekspresyon ng mukha nito ay maihalong galit at pagkalito. Bumalik na ang sasakyan, mataray niyang sabi, habang nakatingin sa kusina na tila umaasang makakahanap ng mga sagot doon. Gusto mong ipaliwanag kung paano nangyari iyon? Huminga ako ng malalim, ipinadala ang lakas na naramdaman ko sa opisina ni Margaret. I think you're the one who owes me an explanation, Andrew. Nagbenta ka ng property na hindi sa iyo para ibenta. Kumurap-kurap siya, saglit na binato sa diretsyo kong paglapit. Hindi ito ang pumayag na ina na nakasanayan niya. Sinusubukan kong tulungan kang mag-streamline, Nay. Masyadong mahal ang kotse na iyon para mapanatili mo ng mag-isa. Ang kotse na inalagaan ni Itay sa kaunting halaga. Ang kotse na ganap na binayaran. Ang kotse na iyon. Panay ang tingin ko sa kanya. Hindi komportable na lumipat si Andrew. Ang insurance lamang ay $63 bawat buwan. Tapos ako para sa kanya. Well within is my budget, as you would know if you'd bother to ask, instead of making decisions about a life without the input. Tingnan mo, sabi niya, na pinagtibay ang tono na madalas niyang ginagamit kapag iniisip niyang siya ay mapagpasensya. Nagdadalamhati ka. Hindi ka nag-iisip ng malinaw tungkol sa mga praktikal na bagay. Laging inaasikaso ni tatay ang pananalapi at ngayon. At ngayon hinahawakan ko na sila, matigas kong putol. Simula sa pag-reclaim ng aking iligal na ibinebentang sasakyan. Namula ang mukha niya. Paano mo nalaman kung sino ang bumili nito? Hindi ko sinabi sa iyo. Mayroon akong mga mapagkukunan na hindi mo alam, Andrew. Ang pahayag ay banayad ngunit napunta sa hindi inaasahang bigat. Ngayon, naniniwala ako na inilista mo rin ang mga tuol ng iyong ama na ibinebenta nang hindi ako kumukonsulta. Nag-iipon lang sila ng alikabok sa garahe, protesta niya. Maaari silang kumuha ng ilang libo na mas kailangan mo kaysa sa sentimental na kalat. Ang bawat nakakawalang salita tungkol sa mahalagang mga ari-arian ni Richard, ang mga tuol na sumuporta sa aming pamilya sa loob ng maraming dekada, ay nagpatibay sa aking determinasyon. Ngunit pinanatili ko ang aking kalmado na inaalala na ang layunin ko ay hindi parusahan si Andrew, kundi itama ang kanyang landas. I need you to remove those listings immediately, mahinahon kong sabi. Ang mga tuol na iyon ay hindi ibinebenta at kailangan nating magkaroon ng mas mahabang pag-uusap tungkol sa mga hangganan at paggalang, ngunit hindi ngayon. Mayroon akong maagang pagpupulong bukas. Isang meeting. Anong meeting? Ang pagkalito sa kanyang mukha ay maaaring nakakatawa sa ilalim ng iba't ibang mga pangyayari. Ang ideya na ang kanyang ina ay maaaring may mahalagang negosyo na tila hindi maisip sa kanya. That's not your concern, simpleng sagot ko. Ngunit kailangan ko ang mga detalye ng account kung saan mo idineposito ang pera mula sa pagbebenta ng aking sasakyan. Dahil na-reimburse ka ng bumibili, sa akin ang pera na iyon. Tinitigan ako ni Andrew na para bang nagsimula akong magsalita ng banyagang wika. Mom, what's got into you? Since when you talk like this? Dahil napagpasyahan kong parangalan ang alaala ng iyong ama sa pamamagitan ng paninindigan para sa aking sarili, sagot ko ng totoo. Ngayon, pakiusap ang mga detalye ng account. May kung ano sa tono ko ang nagpahiwatig na hindi ako aatras. Pagkatapos ng ilang sandali ng tensyonal na katahimikan, inilabas ni Andrew ang kanyang telepono,
ipinasa sa akin ang impormasyon ng account at umalis na may nalilito. Pabalik na sulyap na nagmumungkahi na muling susuriin niya ang lahat ng inaakala niyang alam niya tungkol sa kanyang nagdadalamhati, di umano ay walang magawang ina. Habang pinagmamasdan ko siyang magmaneho palayo sa kanyang marangyang AC, hindi ako nakaramdam ng pagtatagumpay o pagpapatunay, tanging isang mahinahon na katiyakan na sa wakas ay nakatayo na ako sa sarili kong kapangyarihan. Eksakto tulad ng palagi ang nakikita sa akin ni Richard. Bukas ay magdadala ng pagpupulong kay Susan Chen at isang mas buong pag-unawa sa aking bagong katotohanan. Ngunit ngayon ay nagdala na ng isang bagay na katumbas ng halaga, ang unang hakbang tungo sa pagbawi hindi lamang sa aking sasakyan, kundi sa aking boses. Sinakop ng Reliable Properties ang buong itaas na palapag ng isang brick building sa downtown Denver. Nakaramdam ako ng kakaiba habang sumasakay ako sa elevator na nakasuot ng simpleng navy dress, ang sinuot ko sa libing ni Richard. Nag-alok si Margaret na samahan ako, ngunit parang kailangan kong gawin ng mag-isa, ang unang hakbang ko sa bagong buhay na inihanda ni Richard para sa akin. Sinalubong ako ni Susan Chen sa pintuan ng elevator. Siya ay mas bata kaysa sa inaasahan ko, marahil sa kalagitnaan ng 40, na may mahusay na kilos na pinalambot ng tunay na init sa kanyang mga mata. Rick Winters, bati niya sa akin, iniabot ang kanyang kamay. Natutuwa akong makilala ka ng personal. Madalas kang kinakausap ni Richard at may labis na paghanga. Sinundan ko siya sa isang modernong espasyo sa opisina kung saan isang dosena o higit pang mga empleyado ang nagtatrabaho sa makinis na mga mesa. Wala ni isa sa kanila ang nagbigay sa akin ng pangalawang sulyap, isa lamang kliyente ang bumibisita sa kanilang amo. Kung alam lang nila na pag-aari ko ang kumpanyang nagpapatrabaho sa kanila. Nag-aalok ang opisina ng sulok ni Susan ng mga malalawak na tanawin ng downtown Denver at ang mga bundok sa kabila. Iminuwestra niya na maupo ako sa isang maliit na conference table kung saan nakaayos na ang mga folder sa maayos na stack. Handa ng husto si Richard para sa paglipat na ito, paliwanag niya na nakaupo sa tapat ko. In-update niya ang mga materyales para sa briefing na ito bawat quarter. Tinitiyak na magkakaroon ka ng kasalukuyang impormasyon sa tuwing kinakailangan. Tumango ako, hindi ako makapagsalita sa biglang paninikip ng lalamunan ko. Kahit sa kamatayan, si Richard ang nag-aalaga sa akin, inaabangan ang aking mga pangangailangan bago ko pa ito nalaman. Saan mo gustong magsimula? Malumanay na tanong ni Susan. Sa isang pangkalahatang ideya, sa palagay ko, pinamamahalaan ko. Sinusubukan ko pa ring intindihin ang saklaw ng lahat ng ito. Binuksan niya ang unang folder, inihayag ang isang mapa ng Denver na may mga katangian na naka-highlight sa iba't ibang kulay. Kasalukuyang kasama sa portfolio ng Winter Mechanics ang 17 residential property at 4 na komersyal na gusali na madiskarteng kumalat sa buong metropolitan area. Sa susunod na 2 oras, dinala ako ni Susan sa bawat property, mga petsa ng pagbili, mga kasaysayan ng pagsasaayos, kasalukuyang mga rate ng occupancy, kita sa pag-upa, at potensyal sa hinaharap. Ang mga residential property ay mula sa isang 4 na unit na gusali na binili noong mga unang araw hanggang sa koronang hiyas, Aspen Heights, ang marangyang apartment complex kung saan nakatira si Andrew. Ang Aspen Heights ay bumubuo ng pinakamalaking kita, paliwanag ni Susan. 32 unit, lahat ay may presyong premium na may pare-parehong 78% rate ng occupancy. Ang unit ng iyong anak, 14 na gigi, ay isa sa aming pinakamalaking 2 silid-tulugan. Alam ba ni Andrew kung sino ang may-ari ng gusali? Tanong ko kahit pinaghihinalaan ko na ang sagot. Hindi. Direktang nakikitungo ang lahat ng mga nangungupahan sa mga maaasahang ari-arian. Ang istruktura ng pagmamay-ari, ang iyong pagmamay-ari, ay hindi isiniwalat. Nag-alinlangan siya. Si Richard ay medyo tiyak tungkol sa pagpapanatili ng paghihiwalay na iyon, lalo na tungkol sa iyong anak. Tumango ako, mas naunawaan ang katwiran ni Richard ngayon. Ang paggalang ni Andrew ay naging lalong nakatali sa mga pananaw ng kayamanan at katayuan sa paglipas ng mga taon. Ang pag-aaral na pagmamay-ari ng kanyang ina ang kanyang marangyang apartment building ay maaaring baguhin ang aming relasyon, marahil ay hindi para sa mas mahusay.
At ang mga komersyal na ari-arian? Sinenyasan ko. Bumaling si Susan sa isa pang seksyon ng mga materyales sa briefing. Apat sa kabuuan, kabilang ang pinakamataas na tatlong palapag ng gusaling ito. Ang pinakamahalaga ay ang Riverside Plaza sa downtown, isang mixed-use development na may retail sa ground floor at mga opisina sa itaas. Lumangoy ang ulo ko sa laki ng lahat. Habang nagtatrabaho ako sa mga shift sa ospital, namumuhay sa aming simpleng pamumuhay sa aming simpleng tahanan. Si Richard ay tahimik na nagtatayo ng isang imperyo na ngayon ay nakakakuha ng mas maraming buwanang kita kaysa sa kinikita ko sa aking pinakamahusay na mga taon bilang isang nursing assistant. Itinakda ni Richard ang lahat upang tumakbo ng maayos nang hindi nangangailangan ng iyong direktang pakikilahok, patuloy ni Susan. Ang maaasahan na properties ang humahawak sa lahat ng pang-araw-araw na operasyon, maintenance, relasyon sa nangungupahan, koleksyon ng upa. Ang aming quarterly management fee ay 8% ng kabuuang kita sa pag-upa, bahagyang mas mababa sa market rate. At ang papel ko sa lahat ng ito, tanong ko. Bilang may-ari, mayroon kang pinal na otoridad sa mga pangunahing desisyon, pagkuha o pagbebenta ng ari-arian, makabuluhang pagsasaayos ng upa na higit sa karaniwang taunang pagtaas. Napangiti siya. Ngunit tulad ng madalas na sinabi ni Richard, ang kagandahan ng sistema ay hindi ito nangangailangan ng iyong patuloy na atensyon maliban kung nais mong maging mas kasangkot. Sa oras na natapos namin ang pagsusuri ng mga materyales, ang liwanag ng hapon ay tumagos sa mga bintana. Isinara ni Susan ang huling folder at tumingin sa akin ng may pag-asa. Nakaka-overwhelming pag-amin ko. Understandably so Richard built something remarkable, but he did it incrementally over decades. Nag-alinlangan siya bago idinagdag, nasasabik siya sa wakas na ibahagi ito sa iyo. Nagplano siya ng sorpresang paglalakbay sa Italia sa susunod na taon kung saan sasabihin niya sa iyo ang lahat. Italy, kung saan lagi kong pinangarap na makita ang Renaissance art na naranasan ko lang sa pamamagitan ng mga libro at dokumentaryo. Ang paglalakbay ay nasa aking tibalang araw na listahan para sa aming buong kasal. May isa pa, sabi ni Susan, na inabot ang kanyang desk drawer. May inilabas siyang maliit na box at iniabot sa akin. Iniwan ito ni Richard sa akin mga isang buwan na ang nakakaraan. Sabi niya kung may nangyari sa kanya, dapat ko itong ibigay sa iyo noong una nating pagkikita. Ang kahon ay nakabalot sa simpleng asul na papel, ang paborito kong kulay. Sa nanginginig na mga daliri, tinanggal ko ang pagkakabalot para hanapin ang isang kahon ng alahas sa loob. Pagbukas nito ay nakita ang isang magandang palawit na ginto sa hugis ng isang susi na natatakpan ng maliliit na diamante. Isang note na nakatago sa loob ang nabasa, "You've always held the key to in my heart." Ngayon hawak mo na ang mga susi sa ating kinabukasan. Gamitin ang mga ito ng matalino, mahal ko. Richard. Lumalabo ang aking paningin habang ikinakabit ko ang kwintas sa aking leg. Ito ay parang isang huling regalo at isang pagpasa ng responsibilidad. Ipinagkatiwala sa akin ni Richard ang mga bunga ng kanyang mga dekada ng maingat na trabaho. Ano ang gusto mong susunod na gawin? Tanong ni Susan matapos akong bigyan ng sandali para i-compose ang sarili ko. Ang tanong ay nakabitin sa hangin, nagdadalang tao sa mga posibilidad na hindi ko naisip na magkaroon. Kaya kong ibenta ang lahat at maglakbay sa mundo. Maaari akong lumipat sa isang marangyang apartment tulad ng kay Andrew. Maaari akong mag-abuloy sa mga dahilan noon pa man ay sinusuportahan namin ni Richard, ngunit hindi ko kayang tumulong ng malaki. Ngunit nang magsimulang maglaho ang unang pagkabigla, isang ideya ang nagkristal sa perpektong kalinawan. Hindi ginawa ni Richard ang lahat ng ito para lamang sa pinansyal na seguridad. Gumawa siya ng mga opsyon, ang kalayaang gumawa ng mga pagpipilian batay sa mga halaga kaysa sa pangangailangan. Kailangan ko ng oras upang iproseso ang lahat, sabi ko sa wakas. Ngunit may isang agarang bagay. Ang aking anak, si Andrew, ang nangungupahan sa 14 na gi sa Aspen Heights. Tumango si Susan, ang kanyang ekspresyon ay maingat na neutral. Naiintindihan ko ang kanyang pag-upa ay buwan-buwan. Nang kumpirmahin niya ito, nagpatuloy ako, gusto kong suriin ang mga tuntunin, at gusto kong malaman kung nagkaroon ng anumang mga issue sa kanya bilang isang nangungupahan. Nagdalawang isip si Susan bago sumagot. Ang iyong anak ay maagap sa pagbabayad. Gayunpaman, maraming mga reklamo mula sa mga kapitbahay tungkol sa ingay,
mga paglabag sa paradahan, at kung ano ang inilarawan ng manager ng gusali bilang isang pangkalahatang may karapatan na saloobin sa mga kawani. Hindi ito nagulat sa akin. Noon pa man ay inaasahan ni Andrew ang espesyal na pagtrato, isang tendensya na lumala lamang habang umuunlad ang kanyang karera sa pagbebenta. Nakikita ko, sabi ko, ang aking desisyon ay nagpapatibay. Mangyaring huwag gumawa ng anumang pagbabago sa kanyang sitwasyon. Ngunit gusto kong mag-schedule ng property tour ng Aspen Heights bukas kung maaari. Bilang bagong aktibong may-ari, dapat kong maging pamilyar sa lahat ng mga pag-aari, simula sa pinakamahalaga. Ang bahagyang ngiti ni Susan ay nagpapahiwatig na lubos niyang naunawaan ang aking isinasaalang-alang. Siyempre, Direk Winters. Aayusin ko ang lahat. Ang manager ng gusali, si Iwis Patel, ay nalulugod na maglibot sa iyo. Sa pag-alis ko sa Reliable Properties noong hapong iyon, ang gold key pendant na nakapatong sa dibdib ko, kakaibang pinaghalong pighati at posibilidad ang aking naramdaman. Wala na si Richard, ngunit iniwan niya ako ng higit pa sa mga pinansyal na pag-aari. Binigyan niya ako ng kapangyarihang buuin muli ang mga relasyong naging baluktot sa paglipas ng panahon, lalo na sa aming anak. Ang tanong ngayon ay kung paano pinakamahusay na gamitin ang kapangyarihang iyon, hindi para sa paghihiganti o maliit na kasiyahan, ngunit para sa isang bagay na mas pinahahalagahan ni Richard. Pagtulong kay Andrew na mahanap ang kanyang daan pabalik sa mga pagpapahalagang sinubukan naming itanim sa kanya sa buong pagkabata niya. Nakatayo ang Aspen Heights sa isa sa mga pinakausong kapitbahayan ng Denver. Ang makinis na salamin at bakal na harapan nito na sumasalamin sa sikat ng araw sa umaga. Habang ipinarada ko ang Toyota sa visitor section, sadyang pinili kong magmaneho sa halip na makarating sa kotse ng kumpanyang inaalok ni Susan. Sinubukan kong makita ang gusali sa pamamagitan ng mga sariwang mata. Hindi lang ito ang apartment complex ng anak ko, ari-arian ko iyon, bahagi ng pamana sa akin ni Richard. Nagtatampok ang lobby ng mga marmol na sahig, pader ng talon, at mga tauhan na nakasuot ng malulutong na uniforme. Binati ako ni Raj Patel, ang manager ng gusali, nang may propesyonal na kagandahang loob, na walang indikasyon na ibinunyag ni Susan ang katayuan ng pagmamay-ari ko. Para sa kanya, isa lang akong company representative na naglilibot sa property. Pinapanatili ng Aspen Heights ang isang 78% na rate ng occupancy na may kaunting turnover, paliwanag niya habang papasok kami sa elevator. Kasama sa aming mga amenities ang rooftop pool, fitness center na may yoga studio, business center, at 24 na oras na concierge service. Tumango ako, sumisipsip ng mga detalye tungkol sa sarili kong ari-arian na hindi ko alam. At ang mga nangungupahan? Ano ang demograpiko? Pangunahing mga batang profesional at executive, sagot ni Raj. Average na edad 35 hanggang 45. Average na kita sa upper six figures. Maraming nagtatrabaho sa finance, tech, o healthcare administration. Ang mundong gustong salihan ni Andrew, kung saan ang halaga ay sinusukat sa mga bracket ng kita at mga titulo sa trabaho. Habang nililibot namin ang Immaculate Fitness Center at ang nakamamanghang rooftop pool area, hindi ko maiwasang magtaka kung ano ang naisip ni Richard. Pinapanood ang anak namin at tinatanggap ang mababaw na mga pagpapahalagang ito habang inilalayo ang sarili sa mga prinsipyong pinalaki namin sa kanya. Naghanda kami ng isang bakanting unit para sa iyong inspeksyon, patuloy ni Raj, na dinala ako sa isang pasilyo sa ika-14 na palapag. Ito ay magkapareho sa layout sa mga unit 14 na I hanggang II. Nag-alinlangan ako. Sa totoo lang, gusto kong makita ang 14 na gihi partikular. Isang kisap mata ng isang bagay, pag-aalala, kakulangan sa ginhawa, ang bumalatay sa mukha ni Raj. Kasalukuyang inookupahan ang 14 na gihi, Jim F. Winters. Hindi kami karaniwang pumapasok sa mga unit ng nangungupahan nang walang tamang abiso maliban kung may emergency. Naiintindihan ko, paniniguro ko sa kanya. Hindi ko na kailangang pumasok. Gusto ko lang i-verify ang lokasyon nito kaugnay ng iba pang unit. Bahagyang nakahinga si Raj. Siyempre, ito ang paraan. Dinala niya ako sa isa pang malinis na pasilyo patungo sa isang pinto na may markang 14 na gihi. Ang tahanan ni Andrew, ang marangyang apartment na ipinagmamalaki niyang na-secure 2 taon na ang nakakaraan, ginagawa ang punto ng pagbanggit sa pagiging eksklusibo at waitlist nito kapag pinapayagan ang pag-uusap.
Nagkaroon ng ilang mga alalahanin tungkol sa partikular na nangungupahan, maingat na sabi ni Raj, pinananatiling mahina ang kanyang boses. Anong klaseng alalahanin? Nag-alinlangan siya, malinaw na hindi komportable na talakayin ang mga isyu sa nangungupahan sa isang taong napagtanto niya bilang pamamahala ng kumpanya. Walang tahasang lumalabag sa mga tuntunin sa pag-upa, paminsan-minsang mga reklamo sa ingay, ilang isyu sa paradahan ng bisita, isang tendensyang umasa ng mga pagbubukod sa mga patakaran sa gusali. Tumango ako, hindi nagulat. Si Andrew ay palaging naniniwala na ang mga patakaran ay nababaluktot para sa mga taong may ilang partikular na katayuan, isang pananaw na tumindi habang sumusulong ang kanyang karera sa pagbebenta. At paano tumugon ang nangungupahan kapag ang mga alalahaning ito ay ibinalita, tanong ko. Karaniwan na may mga pangako na sumunod na sinusundan ng pansamantalang pagpapabuti bago magpatuloy ang mga pag-ugali, diplomatikong tugon ni Raj. Naidokumento na namin ang lahat ayon sa patakaran ng kumpanya. Habang ipinagpatuloy namin ang aming paglilibot, tinitingnan ang business center kung saan nagtatrabaho ang mga batang propesyonal sa mga laptop at ang eleganteng community room na available para sa mga resident function. Isinaalang-alang ko kung ano ang natutunan ko. Si Andrew ay hindi lamang nabubuhay ng higit sa kanyang kayamanan sa pananalapi. Dinadala niya ang parehong may karapatan na saloobin sa kanyang buhay tahanan na ipinakita niya sa pagbebenta ng aking sasakyan at pagpaplanong ibenta ang mga kagamitan ni Richard. Matapos makumpleto ang paglilibot at pasalamatan si Raj sa kanyang oras, umupo ako sa aking kotse sa parking area ng bisita, pinag-iisipan ang aking mga susunod na hakbang. Sa mga bintana ng lobby, kitang-kita ko ang mga residenteng papasok at alis, ang iba ay naka-business attire papunta sa trabaho, ang iba naman ay nakakasual na damit na naglalakad ng mga designer dog. Lahat sila ay nakatira sa isang gusaling pagmamay-ari ko, kasama ang aking anak na naniniwalang kailangan ng kanyang ina na sumakay ng bus papunta sa trabaho. Ang kabalintunaan ay maaaring nakakatuwa kung hindi ito napakasakit na nagbubunyag kung gaano kalayo ang pagkalayo ni Andrew sa mga pagpapahalagang sinubukan naming itanim ni Richard. Tumunog ang aking telepono sa isang text mula kay Andrew, pansinin na bumalik ang sasakyan. Kailangan nating pag-usapan ang iyong sitwasyon sa pananalapi. Hapunan sa aking lugar ngayong gabi, 7 oras. Ang pagpapalagay sa kanyang tono ay hindi na bago, ngunit ang aking pananaw ay nagbago ng husto. Hindi ito ang matagumpay kong anak na bukas palad na nag-aalok ng gabay sa kanyang nahihirapang ina. Ito ay isang lalaki na iligal na nagbenta ng aking ari-arian, ngayon ay ipinapalagay na maaari niyang ipagpatuloy ang pamamahala sa aking buhay ng walang kahihinatnan. I texted back, I'll be there at 7, and yes, we really need to talk. Nang hapong iyon, nakipagkita ako kay Margaret para i-update siya sa kung ano ang natutunan ko kay Susan at sa aking paglilibot sa Aspen Heights. Ang kanyang opisina ay parang isang santuwaryo ng tuwid na usapan pagkatapos ng maingat na diplomatikong wika ng mundo ng korporasyon. So, anong plano mo ngayong gabi? Tanong niya pagkatapos ko siyang sagutan. Itatapon mo ba kaagad ang bomba ng pagmamay-ari ng ari-arian o bubuo ito? Hindi rin, sagot ko, na ikinagulat ko ang aking sarili sa kalinawan ng aking desisyon. Hindi ko pa sasabihin sa kanya. Tumaas ang isang kilay ni Margaret. Nako, kailangan munang maunawaan ni Andrew ang isang bagay na mas mahalaga, na ang kanyang pag-ugali sa akin ay hindi katanggap-tanggap anuman ang aking sitwasyon sa pananalapi. Inikot ko ang susi na pendant ni Richard sa pagitan ng aking mga daliri habang nagsasalita ako. Kung sasabihin ko sa kanya ang tungkol sa mga ari-arian ngayon, mababago niya ang kanyang pag-ugali dahil mayaman ako, hindi dahil nire-respeto niya ako. Pwede si Richard, nakangiting sabi ni Margaret. Palagi niyang sinasabi na nakikita mo ang mga tao nang mas malinaw kaysa sa sinumang kilala niya. Nabigo akong makita kung paano nagbabago si Andrew, pag-amin ko. O baka nakita ko pero ayaw kong kilalanin. Lahat tayo ay may mga blind spot kung saan ang ating mga anak ay nag-aalala, malumanay na sabi ni Margaret. Ang tanong ay kung ano ang gagawin mo kapag nabuksan ang iyong mga mata. Sa oras na dumating ako sa Aspen Heights ng gabing iyon, mayroon akong malinaw na plano, hindi para sa paghihiganti o dramatikong paghahayag, ngunit para sa pagsisimula ng mas mapanghamong proseso ng pagtulong kay Andrew na makipag-ugnayan muli sa mga pinahahalagahan na tinalikuran niya sa paghahanap ng katayuan at hitsura. Magalang na binati ako ng concierge,
Tinitingnan ang pangalan ko sa listahan ng mga bisita bago ako itinuro sa mga elevator. Habang paakyat ako sa ikalabing-apat na palapag, hinawakan ko ang susi na palawit sa aking lalamunan, humugot ng lakas mula sa nakikitang koneksyon kay Richard. Ano man ang susunod na nangyari, haharapin ko ito ng may dignidad at layunin na palagi niyang nakikita sa akin, kahit na hindi ko ito makita sa aking sarili. Ang apartment ni Andrew ay eksakto kung ano ang inaasahan ko, makinis, impersonal, at maingat na na-curate sa tagumpay ng proyekto. Ipinakita ng mga floor-to-ceiling na bintana ang kumikinang na skyline ng downtown Denver, ang mga designer na kasangkapan na inayos para sa hitsura sa halip na ginhawa, at kitang-kitang inilagay ang mga simbolo ng katayuan sa kabuuan. Isang mamahaling koleksyon ng relo na nakadisplay sa isang glass case, naka-frame na mga larawan ni Andrew, kasama ang mga menor de edad na celebrity sa mga charity event. Isang refrigerator ng alak na puno ng mga bote na alam kong mas mahal kaysa sa ginastos ko sa mga groceries sa isang buwan. Mom, right on time, bati niya sa akin, sabay air kiss sa pisngi ko. Siya ay nakasuot ng kaswal sa kung ano ang kinikilala ko bilang premium athleisure wear, ang uri na ina-advertise sa makintab na mga magazine para sa mga taong gustong magmukhang walang kahirap-hirap na mayaman kahit sa relaxation. Nag-order ako ng hapunan sa Bellinis. Sana magustuhan mo ang Italian. That sounds lovely, sagot ko, na napansin na hindi siya nagluto ng kanyang sarili. Si Richard ay palaging nagpipilit na maghanda ng mga pagkain mula sa simula kapag kami ay may mga bisita, sa paniniwalang ang pagkain ginawa ng personal na pagsisikap ay may higit na kahulugan kaysa anumang binili. Nagsali ng alak si Andrew sa mga basong kristal, inabot ang isa sa akin bago iminuwestra ang sala. Let's sit. May importante tayong pag-usapan. Umupo ako sa hindi komportable, ngunit kitang-kitang sofa, tumingin sa paligid na may bagong kamalayan. Ang aking anak na lalaki ay nakatira sa isang ari-arian na pagmamay-ari ko, napapaligiran ng mga mamahaling bagay na binili ng pautang habang naniniwalang ang kanyang kamakailang na biyudang ina ay hindi kayang magbayad ng insurance sa sasakyan. Nakikita ko na naibalik mo ang kotse sa anumang paraan. Simula niya, ang kanyang tono ay nagpapahiwatig na gumawa ako ng isang bagay na medyo nakakatuwa, ngunit sa huli ay naligaw ng landas. Gusto mo bang ipaliwanag kung paano nangyari iyon? Ibinalik ito nang bumibili nang malaman niyang iligal itong ibinebenta, simpleng sagot ko. Nang walang pahintulot o otoridad ko. Kinawayan ito ni Andrew. Isang teknikalidad. Pinangangasiwaan ko ito para sa iyo na iligtas ka sa abala. Sa pamamagitan ng pagpapadala sa akin sa isang 2 oras na biyahe sa bus papunta sa trabaho. Pinilit kong maging matatag ang aking boses, hindi paratang, ngunit bagay sa katotohanan. Mom, be realistic. You can't afford to maintain that car on your nurse aide salary. Dad always handled the finances, the maintenance, everything. I'm just stepping up to help ngayong wala na siya. Nariyan, ang pangunahing palagay na pinagbabatayan ng kanyang pag-ugali, na kung wala si Richard, hindi ko kayang pangasiwaan ang sarili kong mga gawain. Na ang kanyang paghatol ay otomatikong pumalit sa akin, dahil sa kanyang pinaghihinala ang higit na kahusayan sa pananalapi. Pinahahalagahan ko ang iyong pagmamalasakit, maingat kong sabi, ngunit hindi ako humingi ng ganoong uri ng tulong. Ang kailangan ko mula sa iyo ay paggalang sa aking otonomiya at sa aking ari-arian. Napabuntong hininga si Andrew na mailabis na pasensya. Ito mismo ang dahilan kung bakit kailangan nating mag-usap. Hindi ka praktikal na nag-iisip. Ang kalungkutan ay nakakaapekto sa iyong paghusga. Sumandal siya, ginamit ang parehong tono na malamang na ginamit niya sa mahihirap na kliyente. Nagkaroon ako ng planong pinansyal para sa iyo. Kabilang dito ang pagbebenta ng bahay, masyadong malaki ito para sa iyo pa rin, at lumipat sa isang senior living community. Senior living. Inulit ko, nagulat talaga. I'm 58, Andrew. I'm not ready for a retirement community. Hindi lang ito para sa mga matatanda, mapagpakumbaba niyang paliwanag. Ito ay para sa mga individual na nangangailangan ng mas matulungin na kapaligiran, walang pagpapanatili ng bahay, mga nakaplanong aktibidad, mga serbisyo sa transportasyon. Pinutol ng doorbell ang malinaw na rehearsed pitch. Nagdahilan si Andrew na tanggapin ang paghahatid ng pagkain at bumalik na may dalang ilang lalagyan ng upscale Italian takeout. Habang nilagyan niya ang pasta at salad na may kasanayang kahusayan, naisip ko kung paano magpatuloy.
Ang tuksong ihayag kaagad ang aking sitwasyon sa pananalapi, na makita ang pagkabigla sa kanyang mukha nang malaman niyang pag-aari ko ang mismong gusaling ito, ay malakas ngunit sa huli ay hindi produktibo. Nakahanap na ako ng angkop na komunidad, patuloy ni Andrew habang nagsimula kaming kumain. Morningside Gardens. Ito ay katamtaman ngunit sapat para sa iyong mga pangangailangan. Ang pagbebenta ng bahay ay dapat sumaklaw sa bayad sa pagpasok, at ang iyong pensyon ang hahawak sa buwan ng gastos kung ikaw ay maingat. Ibinaba ko ang tinidor ko. At ano naman ang gusto ko, Andrew? Naisip mo na ba iyon? Mukha siyang nalilito talaga. Ginagawa ko ito para sa iyo, inay. Kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pera o pagpapanatili o transportasyon. Sa pamamagitan ng pagbebenta ng aking bahay mula sa ilalim ko. Sa pamamagitan ng pag-alis ng aking sasakyan ng walang pahintulot. Sa pamamagitan ng pagpaplanong ibenta ang mga gamit ni tatay. Pinananatiling mahinahon ngunit matatag ang boses ko. Ang mga iyon ay hindi nakakatulong na mga aksyon. Kinokontrol nila ang mga iyon. Lumakas ang ekspresyon ni Andrew. Kailangan ng isang tao na kontrolin. Malinaw na hindi ka sanay na pangasiwaan ang mga desisyong ito. Base sa anong ebidensya, tahimik kong hamon. Ang aking 35 taon na karera, ang aking pagkakasangla na binabayaran sa oras bawat buwan sa loob ng 26 na taon, ang katotohanan na kami ni Itay ay nagpalaki sa iyo, nagtapos sa iyo ng kolehiyo, at ginawa ang lahat ng ito nang hindi nagdadala ng utang sa credit card. Bahagya siyang namula. Iba iyon. Si Dad ang humahawak ng mga bagay-bagay. We were partners, pagtatama ko. Gumawa kami ng mga desisyon ng magkakasama batay sa mga ibinahaging halaga at prioridad. Tumunog ang phone ni Andrew nang may pumasok na text. Sinulyapan niya ito at kumunot ang noo. It's from the property management company. Apparently, there's a building inspection scheduled for tomorrow. Inconvenient timing. Ang kabalintunaan ay halos mapangiti ako. Ang aking inspeksyon sa gusali na naka-schedule kasama si Raj sa aking paglilibot kanina ay nagdudulot na ng mga ripples sa maingat na kontroladong mundo ni Andrew. Tungkol sa mga tuol na iyon, sabi ko, nire-direct ang usapan. Inalis ko ang iyong mga online na listahan. Hindi ito ibinebenta. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat, saka napapikit. Paano mo nalaman kung paano gawin iyon? At bakit? Nag-iipon lang sila ng alikabok. Sila ang naging kabuhayan ng iyong ama sa loob ng 40 taon. Ang mga kagamitan na nagbayad para sa iyong pag-aaral, ang iyong unang sasakyan, ang paunang bayad sa iyong unang kondo. Panay ang sinalubong ko ng tingin niya. Mayroon silang halaga na higit pa sa maaari nilang makuha sa auction. Hindi nagbabayad ng mga bayarin ang sentimental value, nanay. At anong mga bayarin ang napakapilit na kailangan nating ibenta kaagad ang mga tool ni Richard, tanong ko. Ang mortgage ay kasalukuyang. Ang mga utility ay nasa autopay. Mayroon akong sigurong pangkalusugan sa pamamagitan ng ospital. Anong pinansyal na emergency ang iyong nilulutas? Si Andrew ay tila saglit na natalo, hindi sanay na hinamon sa kanyang mga pahayag sa pananalapi. Ito ay tungkol sa pagpaplano ng maaga, paglikha ng isang unan, pagiging praktikal. O ito ba ay tungkol sa kontrol? As suggested malumanay. Tungkol sa paggawa ng mga desisyon para sa akin dahil napagpasyahan mong hindi ko ito magagawa para sa aking sarili. Ang direktang tanong ay sumabit sa hangin sa pagitan namin. Humigop ng mahabang alak si Andrew bago sumagot. Sinusubukan kong tulungan ka, sa wakas ay sinabi niya, ang kanyang tono ay nagpapahiwatig na siya ay nakikipag-usap sa isang taong medyo mahina ang isip. Hiniling sa akin ni Papa na bantayan ka bago siya mamatay. Nagulat ako dito. Sinabi niya iyon partikular? Well, not in those exact words, Andrew hedged, pero alam niyang kailangan mo ng guidance sa financial matters. Lagi niyang inaasikaso ang lahat. Naisip ko ang malawak na dokumentasyong iniwan ni Richard, ang maingat na paghahandang ginawa niya upang matiyak na magkakaroon ako, hindi lamang ng pinansyal na seguridad, kundi ganap na kalayaan. Ang kaibahan sa pagitan ng aktwal na ginawa ni Richard at kung ano ang sinabi ni Andrew na gusto niya ay hindi maaaring maging mas matindi. Sa tingin ko mas kilala ko ang iyong ama kaysa sa iyo, tahimik kong sabi. At hindi ako naniniwala na iyon ang gusto niya. Lumakas ang ekspresyon ni Andrew.
Ito talaga ang kinatatakutan ko. You're being emotional rather than practical. This is why I took initiative with the car. Iligal ang inisyatiba na iyon, paalala ko sa kanya. Nasa pangalan ko lang ang kotse. Wala kang legal na karapatang ibenta ito. At technicality, muli niyang dismiss. Ang pamilya ay tumutulong sa pamilya. Sinusubukan kong isecure ang iyong kinabukasan. Pinag-aralan ko ang aking anak sa tapat ng mesa, ang taong ito na pinalaki ko, ngunit sa paano man ay nabigong itanim ang mga pagpapahalagang ipinamuhay namin ni Richard. Ang realisasyon ay masakit ngunit kailangan. Hindi talaga ako maririnig ni Andrew hanggat nakikita niya akong mas mababa sa pananalapi at sa makatuwid ay hindi gaanong karapat-dapat sa paggalang o otonomiya. I appreciate dinner, sabi ko, tumayo mula sa mesa. Ngunit sa palagay ko dapat nating ipagpatuloy ang pag-uusap na ito sa ibang pagkakataon kapag pareho tayong handang makinig sa isa't isa. Mukhang nagulat si Andrew. Aalis ka. Hindi pa natin tapos ang pag-uusap tungkol sa senior living arrangements. Walang dapat pag-usapan, matigas kong sagot. Hindi ko ibinebenta ang aking bahay o lilipat sa Morningside Gardens. Ang mga desisyong iyon ay akin ang dapat gawin, hindi sa iyo. Habang kinukuha ko ang aking pitaka, ang ekspresyon ni Andrew ay nagbago mula sa pagkagulat tungo sa pagpapakumbaba. Nay, maging makatwiran. Hindi mo kayang pamahalaan ng mag-isa. Ang gawain sa bakuran, ang pagpapanatili, ang pananalapi, ito ay sobra-sobra. Huminto ako sa pintuan, lumingon ako sa kanya. I've been managing just fine, Andrew, and I'll continue to do so. Ang tanong ay hindi kung kakayanin ko ba ang buhay ko na wala ang iyong ama. It's if you can handle the fact that I don't need your control disguised as help. Namumula ang mukha niya sa galit, pero umalis na ako bago pa siya makasagot, mahinahong naglakad papunta sa elevator na may kakaibang gaan. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mamatay si Richard, ganap akong nanindigan, hindi lang tungkol sa sasakyan o sa mga kasangkapan, kundi tungkol sa aking pangunahing karapatang pangasiwaan ang sarili kong buhay. Habang nagmamaneho ako pauwi sakay ng Toyota na pinananatili ni Richard ng maingat, natanto ko na ngayong gabi ay isang mahalagang pagsubok, hindi kay Andrew, kundi sa sarili ko. Hinarap ko ang mga pagtatangka ng aking anak na kontrolin ako nang hindi inilalantad ang kapangyarihang pinansyal na hawak ko ngayon. Iginiit ko ang aking otonomiya batay sa prinsipyo sa halip na posisyon. Proud sana si Richard. At bukas, nang isagawa ni Raj Patel ang kanyang inspeksyon sa Unit 14 na GI, magdadala ito ng banayad ngunit makabuluhang pagbabago sa dynamics sa pagitan ng mag-ina, isang hindi nakilala ni Andrew hanggang sa kalaunan. Nagbago ang laro, ngunit ako lang ang nakakaalam ng mga bagong patakaran. Ang abiso sa inspeksyon ng gusali ay malinaw na nagpagulo kay Andrew kaysa sa gusto niyang aminin. 3 beses siyang tumawag kinaumagahan, bawat mensahe ay mas nabalisa kaysa sa huli. Nay, ang inspeksyon na ito ay katawa-tawa. Hindi pa nila nagawa noon. Hinihiling nilang suriin ang lahat, pagtutubero, elektrikal, kahit na mga espasyo sa closet. Ito ay invasive. Maniniwala ka ba na nagbabanta sila sa mga paglabag sa pag-upa kung hindi ako sumunod? Nagbabayad ako ng premium na upa para sa lugar na ito. Hinayaan ko ang mga tawag na mapunta sa voicemail, sa halip ay tumutok sa pakikipagkita namin kay Susan Chen. Nakaupo kami sa kanyang opisina at sinusuri ang mga portfolio ng ari-arian na may espesyal na atensyon sa Aspen Heights. Ang inspeksyon ay karaniwang pamamaraan kapag ang pagmamay-ari ay nagbabago ng mga kamay, paliwanag ni Susan. Isinasagawa namin ang mga ito sa lahat ng pag-aari upang mabigyan ka ng komprehensibong pag-unawa sa mga kasalukuyang kondisyon. At naabisuhan ba ang aking anak na ito ay isang pagbabago ng inspeksyon ng pagmamay-ari? Tanong ko. Hindi, ipinapaalam lang sa mga nangungupahan na ito ay isang pagtatasa sa buong gusali. Nananatiling kumpidensyal ang iyong pagmamay-ari ayon sa mga protokol na itinatag ni Richard. Tumango ako, nasiyahan. At naiintindihan ni Raj na tratuhin ang Unit 14 na GI ng eksakto tulad ng lahat ng iba. Walang espesyal na atensyon, positibo o negatibo. Talaga. Siya ang aming pinakapropesyonal na tagapamahala, ganap na maingat. Pagsapit ng hapon, nakabalik na ako sa aking katamtamang tahanan, nag-aalaga sa hardy ni Richard habang nakikinig sa lalong nakakadismaya na mga voicemail mula kay Andrew.
Ang huling isa ay dumating sa 3 oras 17 minutos. Ang kanyang tono ay nagbabago mula sa inis tungo sa pagkaalarma. Ne, hindi ka maniniwala dito. Binanggit lang ako ng manager ng gusali para sa 3 paglabag sa pag-upa. Hindi otorisadong pagbabago sa thermostat system, sobrang ingay na reklamo, at hindi tamang pag-imbak sa fire exit stairwell. Nagbabanta silang bawiin ang aking pag-upa kung hindi ko matugunan ang lahat sa loob ng 2 linggo. Nakakatawa ito. Inilapag ko ang aking mga kagamitan sa paghahalaman, nagsisipilyo ng lupa mula sa aking mga kamay habang isinasaalang-alang ko ang pag-unlad na ito. Hindi ko inutusan si Raje na maghanap ng mga paglabag, ngunit hindi ako nagulat na mayroon siya. Noon pa man ay isinasaalang-alang ni Andrew ang mga panuntunan bilang mga flexible na alituntunin na hindi ganap na naaangkop sa kanya. Nagring ulit ang phone ko. Margaret, sa pagkakataong ito. Tumawag lang ang anak mo sa opisina ko, walang pambungad na sabi niya. Gusto niyang gumawa ako ng sulat ng reklamo sa Reliable Properties tungkol sa harassment at selective enforcement. Tila, nagkaroon ng inspeksyon. Hindi ko napigilang matawa. Sinabi mo ba sa kanya na ikaw ang kumakatawan sa akin, hindi siya? Sinabi ko lang na kailangan kong suriin ang mga salungatan ng interes bago ko siya mapayuhan na kung saan ay totoo. Naging seryoso ang tono niya. Hanggang kailan mo pinaplano na panatilihin ang charade na ito, Evelyn? Habang tumatagal ito, mas nagiging komplikado ang paghahayag. May punto siya. Ang una kong instinct na itago ang impormasyon tungkol sa pagmamay-ari ko sa gusali ni Andrew ay naging makabuluhan bilang isang paraan upang masuri ang kanyang saloobin nang walang komplikadong kadahilanan ng aking bagong nahanap na kayamanan. Ngunit ang pagpapalawig sa panlilinlang ng mas matagal ay maaaring makasira sa pinakahuling layunin, tulungan si Andrew na muling kumonekta sa mga halagang higit sa materyal na tagumpay at katayuan. Sasabihin ko sa kanya sa lalong madaling panahon, pangako ko, ngunit kailangan ko munang maunawaan niya ang isang bagay na mahalaga, na ang kanyang pag-ugali ay hindi katanggap-tanggap anuman ang aking sitwasyon sa pananalapi. Bueno, tiyak na nakakatikim siya ng sarili niyang gamot sa negosyong ito ng inspeksyon, pagmamasid ni Margaret. Minsan ang mga natural na kahihinatnan ay ang pinakaepektibong guro. Pagkatapos naming ibaba ang tawag, tinignan ko ang relo ko. Malapit nang matapos ang trabaho ni Andrew. Oras na para sa susunod na yugto ng sinimulan kong isipin bilang Operation Perspective Adjustment. Nagmaneho ako papunta sa Aspen Heights na nagtutugma sa aking pagdating sa pagtatapos ng araw ng trabaho ni Raj. Binati niya ako ng propesyonal sa lobby, nag-aalok ng isang leather portfolio. Ang kumpletong ulat ng inspeksyon para sa Unit 14 na Gingrich Winters, gaya ng hiniling. Na-highlight ko ang mga aktwal na paglabag laban sa mga issue sa kosmetiko. Salamat, Reg. At ang tugon ng nangungupahan? Sa una ay argumentative, na sinusundan ng mga pagtatangka na magtatag ng mga panlipunang koneksyon na maaaring ma-override ang mga paglabag. Hindi nagbago ang neutral na ekspresyon ni Raj, ngunit ang bahagyang pag-igting sa paligid ng kanyang mga mata ay nagmumungkahi na hindi ito isang kakaibang karanasan kay Andrew. Kapag napatunayang hindi matagumpay ang mga iyon, ipinahiwatig niya na tutugunan niya ang mga issue sa ilalim ng protesta. Tumango ako, hindi nagulat. Mangyaring ipagpatuloy ang pagtrato sa Unit 14 na ng eksakto tulad ng anumang iba pang apartment. Walang preferential treatment, ngunit wala ring target na pagpapatupad. Mga karaniwang protokol lang. Siyempre, Direct Winters. Nang umalis si Raj, umupo ako sa isa sa mga eleganteng upuan sa lobby na may ulat ng inspeksyon na nakikita ang aking sarili sa pangunahing pasukan kung saan dadaan ang mga residenteng pauwi mula sa trabaho. Lehitimo ang mga paglabag, nag-install si Andrew ng hindi otorisadong smart thermostat system na humadlang sa central evac ng gusali, nakaipon ng maraming reklamo sa ingay mula sa mga kapitbahay, at iniimbak ang kanyang mamahaling mountain bike sa emergency stairwell kaysa sa mga itinalagang storage area. Sa mismong schedule, naglakad si Andrew sa mga pintuan ng lobby noong 5 oras 45 minutos. Ang kanyang atensyon ay nakatuon sa kanyang telepono. Muntik na siyang maglakad bago irehistro ang presensya ko. Nanay. Napatigil siya bigla, halata sa mukha niya ang pagkalito. Anong ginagawa mo dito? Isinara ko ng mahinahon ang portfolio. Hinihintay kita.
Actually, naisip ko na ipagpatuloy natin ang usapan natin kagabi. Nagdilim ang ekspresyon niya. Ito ay hindi isang magandang oras. Nakikitungo ako sa isang katawa-tawang sitwasyon sa pamamahala ng gusali. Binanggit ako ng ilang inspektor na nakaka-power tripping para sa ganap na maliliit na issue. Tulad ng pag-iimbak ng iyong bike sa fire exit stairwell, inosenteng tanong ko. Naningkit ang mga mata ni Andrew. Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Nagbanggit ka ng mga paglabag sa pag-upa sa iyong voicemail, paalala ko sa kanya. Mukhang isang malamang na issue dahil sa iyong pagkahilig na unahin ang kaginhawahan kaysa sa mga panuntunan. Ibinasura niya ito sa isang naiinip na kilos. Ang punto ay, bigla silang nagpapatupad ng mga hindi malinaw na regulasyon na walang sinusunod. Ito ay nakatarget na panliligalig. O marahil ito ay pare-parehong pagpapatupad ng panuntunan na hindi mo sanay na maranasan, mahina kong iminungkahing. Dahil karaniwan mong inaasahan ang mga pagbubukod. Tinitigan ako ni Andrew na talagang naguguluhan sa pananaw na ito. Kaninong panig ka? Anak mo ako. Ako ay nasa panig ng pagiging patas, Andrew. Ang parehong mga patakaran ay dapat na nalalapat sa lahat, anuman ang kanilang pinaghihinalaang katayuan o koneksyon. Ilang residente ang dumaan sa lobby, magalang na tumango kay Andrew. Malinaw na nasisiyahan siyang makilala, tumayo ng medyo tuwid, ang kanyang ekspresyon ay lumipat sa isang kaswal na kahalagahan. Huwag na nating pag-usapan ito dito, sa wakas ay sinabi niya. Umakyat ka sa pwesto ko. Habang sumasakay kami sa elevator patungo sa ika-14 na palapag, naisip ko kung gaano kaiba ang galaw ni Andrew sa mundo kumpara sa kanyang ama. Si Richard ay nag-utos ng tunay na paggalang sa pamamagitan ng integridad, kasanayan, at pare-parehong pagtrato sa lahat ng nakatagpo niya. Nilinang ni Andrew ang hitsura ng kahalagahan, inaayos ang kanyang pag-ugali batay sa inaakala niyang magagawa ng mga tao para sa kanya. Sa kanyang apartment, agad na nagbuhos ng whiskey si Andrew nang hindi nag-aalok sa akin ng kahit ano. Ang inspeksyon ay malinaw na nagpagulong-gulo sa kanya ng higit pa kaysa sa gusto niyang aminin. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nandito, diretsong sabi niya. Pumunta ka ba para i-lecture ako tungkol sa pagsunod sa mga alituntunin? Dahil mayaman iyan na nagmumula sa isang tao na hindi kayang pamahalaan ang mga pangunahing pananalapi ng walang tulong. Ang pagpapakumbaba sa kanyang tono ay nagpalakas sa aking determinasyon. Actually, I came to return these. Inalis ko ang isang set ng susi sa aking pitaka. Sila ang mga ekstrang susi ng bahay na kinuha mo nang hindi nagtatanong. At para ipaalam sa iyo na binago ko ang security code. Napakurap si Andrew sa gulat. Nagso-overact ka. Kailangan ko ng access para tumulong sa pag-aayos ng mga gamit ni Dad. Kailangan mo munang humingi ng permiso pagtatama ko. Tulad ng kailangan mo ng aking pahintulot bago ibenta ang kotse o ilista ang mga tool ni Richard para ibenta. Ito ay katawa-tawa, ungol niya, inubos ang kanyang whiskey. You're behaving irrationally. Una ang kotse, ngayon ang susi ng bahay. Ano ang susunod? Next is clear boundary, mahinahon kong sabi. Hindi ka gumagawa ng mga desisyon tungkol sa aking ari-arian, sa aking pananalapi, o sa aking pamumuhay ng walang tahasang pagpayag ko. Hindi dahil sinusubukan mong tumulong. Hindi dahil sa tingin mo ay mas alam mo. Ang aking buhay, ang aking mga pagpipilian. Tinitigan ako ni Andrew na para bang nagsimula akong magsalita ng banyagang wika. Ang mapilit na ina na ito na nagtatakda ng hangganan ay ganap na hindi pamilyar sa kanya. Madidismaya si tatay kung paano mo ito hinahawakan. Sa wakas ay sinabi niya na inabot ang malinaw na inaakala niyang pinakamatibay niyang argumento. Alam niyang kailangan mo ng gabay. Hinawakan ko ang susi na pendant sa aking lalamunan, humugot ng lakas mula rito. Ang iyong ama ay naniwala sa akin ng higit kaysa sinuman. Nagtiwala siya sa aking paghatol, sa aking katatagan, at sa aking kakayahang pangasiwaan ang anumang dumating sa akin. Para sa isang maikling sandali, ang kawalan ng katiyakan ay bumalatay sa mukha ni Andrew, ang unang basag sa kanyang lubos na paniniwala na mas naiintindihan niya ang mga kagustuhan ng kanyang ama kaysa sa akin. Tingnan mo, alam kong mahirap ang oras na ito, sabi niya, ang kanyang tono ay lumambot sa isang bagay na sinasanay at tumatangkilik. Ang kalungkutan ay gumagawa ng mga tao na lumalaban sa pagbabago.
Paano kung ihain natin ang talakayan sa senior living sa ngayon at tumuon sa mas maliliit na hakbang? Baka isang financial advisor para tumulong sa pag-aayos ng pensyon ni tatay at ng iyong mga account. Pinag-aralan ko ang aking anak, ang taong ito na pinalaki ko, ngunit kahit papaano ay nabigo na itanim ang mga pagpapahalagang ipinamuhay namin ni Richard. Ang realisasyon ay parehong masakit at nagpapaliwanag. Hindi talaga ako maririnig ni Andrew hanggang sa may makagambala sa kanyang pangunahing pag-aakala ng higit na kahusayan. Hindi ko kailangan ng financial advisor, simpleng sabi ko. And if don't need you to manage my life. What need is for you to address those lease violations before you jeopardize your housing situation. Muling tumigas ang ekspresyon niya. Kaya nga, pumunta ka dito para itapon sa mukha ko ang negosyong ito ng inspeksyon at bawiin ang ilang susi ng bahay. No, sagot ko at tumayo para umalis. Naparito ako upang magtatag ng mga hangganan at upang imungkahi na maaari mong ilapat ang parehong kritikal na pag-iisip sa iyong sariling pag-ugali na napakabilis mong ilapat sa pamamahala ng gusali. Mayroong mga panuntunan para sa mga kadahilanan, Andrew, kahit para sa mga taong nag-iisip na sila ay espesyal. Sa pag-alis ko sa kanyang apartment, hindi ko naramdaman ang pagtatagumpay o pagpapatunay, tanging isang tahimik na katiyakan na sa wakas ay nakatayo na ako sa sarili kong kapangyarihan, eksakto tulad ng palaging nakikita sa akin ni Richard. Ang buong paghahayag ng aking sitwasyon sa pananalapi ay darating sa lalong madaling panahon. Ngunit una, kailangan ni Andrew ang araling ito sa pananaw na hindi maituturo ng anumang halaga ng pera. 3 araw pagkatapos ng inspeksyon, nakatanggap ako ng hindi inaasahang bisita sa aking pintuan. Nakatayo si Andrew sa balkonahe na mukhang hindi karaniwan, ang kanyang karaniwang makintab na hitsura ay napalitan ng kaswal na damit at isang ekspresyon ng tunay na pagkalito. We need to talk, sabi niya nang hindi bumabati. May kakaibang nangyayari. Inanyayahan ko siyang pumasok, napansin ang mga madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at ang enerhiya ng nerbiyos sa kanyang mga galaw habang naglalakad siya sa aking maliit na sala. Tinawagan ako ng kumpanya ng pamamahala ng gusali para sa isang pulong kahapon, simula niya. Hindi lang tungkol sa mga paglabag, maliliit lang iyon. Natugunan ko na sila. Iba ito. Pinasadahan niya ng kamay ang kanyang buhok, isang kilos na parang nagpapaalala kay Richard na ikinasakit ng aking puso. Tinataasan nila ang aking upa ng 30% kapag nag-renew ang aking pag-upa sa susunod na buwan. Mukhang makabuluhan iyon, pagmamasid ko, pinananatiling neutral ang aking ekspresyon sa kabila ng eksaktong alam kung bakit ito nangyayari. Kinonsulta ako ni Susan tungkol sa pagsasaayos ng artipisyal na mababang upa ni Andrew upang tumugma sa mga rate ng merkado, isang pagwawasto na inaprubahan ko. It's outrageous. 2 taon na akong nangungupahan. Walang pinagkaiba ang unit ko sa noong lumipat ako. Huminto siya sa paglalakad para tumingin sa akin. Ngunit hindi iyon ang kakaibang bahagi. Noong sinubukan kong gamitin ang aking mga koneksyon, alam mo, banggitin ang mga executive na kilala ko sa trabaho, may sinabi ang manager na kakaiba. Anong sabi niya? Tanong ko, na curious talaga sa sagot ni Raj. Sabi niya, espesipikong sinuri ng pagmamay-ari ang iyong sitwasyon at natukoy na ang mga rate na naaangkop sa merkado ay dapat ilapat anuman ang mga koneksyon o katayuan ng nangungupahan. Na parang may partikular na nagtalakay sa akin. Kumunot ang noo ni Andrew. Parang personal, parang may nagtatarget sa akin. Ang kabalintunaan ay halos masakit. Sa unang pagkakataon, naranasan ni Andrew ang ginawa ng napakaraming iba, ang walang kinikilingan na aplikasyon ng mga patakaran ng walang espesyal na pagsasaalang-alang para sa kanyang nakikitang kahalagahan. At natagpuan niya ito hindi lamang nakakabigo, ngunit hindi maintindihan. Siguro ito ay personal, iminungkahi ko. Siguro may nakapansin kung paano mo inaasahan ang katangi-tanging paggamot at nagpasya na ilapat ang mga karaniwang patakaran sa halip. Sinamaan ako ng tingin ni Andrew. Kaninong panig ka? Pumunta ako dito para sa suporta, hindi pintas. I'm on the side of fairness, inulit ko ang mga salita ko sa dati naming pag-uusap. Bakit mas mababa ang babayaran mo kaysa sa iyong mga kapitbahay para sa parehong apartment? Dahil ganyan ang takbo ng mundo, bulalas niya, galit na galit. Ito ay tungkol sa kung sino ang kilala mo, ang mga relasyon na iyong nililinang.
Ilang taon na akong gumugol sa pagbuo ng mga profesional na koneksyon. At sa palagay mo, ang mga koneksyon na iyon ay dapat magbigay sa iyo ng karapatan na magbayad ng mas kaunting upa kaysa sa isang taong wala sila. Paano iyon patas? Tumingin siya sa akin na para bang sinasadya kong mapuruhan. Life isn't fair, Mom. Naiintindihan naman iyon ni Dad. Kaya naman nagsikap siya para bigyan tayo ng advantages. Ang mischaracterization ng mga values ni Richard ay nag-spark ng isang bagay sa akin. Naniniwala ang iyong ama sa pagkamit ng iyong natanggap sa pamamagitan ng tapat na trabaho at pakikitungo sa mga tao nang may pantay na paggalang anuman ang kanilang katayuan. Hindi siya kailanman humingi ng espesyal na pagtrato o mga pakinabang batay sa mga koneksyon. Napangisi si Andrew. Iyon ang dahilan kung bakit nanatili siyang mekaniko sa buong buhay niya sa halip na gamitin ang kanyang mga kasanayan sa pamamahala o pagmamayari. Wala siyang ambisyon. Ang nakakawalang saysay na pagtatasa sa mga pinili ni Richard sa buhay, na binanggit ng basta-basta sa bahay na binuo namin ng magkasama, ay eksaktong nagpatunay kung bakit kailangan ang araling ito. Si Andrew ay ganap na nawala sa paningin ng kung ano ang tunay na bumubuo ng tagumpay at halaga. Ang iyong ama, maingat kong sinabi, ay eksakto kung saan niya nais na marating, ang paggawa ng trabaho ay nakita niyang makabuluhan at marangal. Na sinusukat mo ang kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang titulo o kita, ay higit na nagsasabi tungkol sa iyong mga halaga kaysa sa kanyang mga nagawa. May kung ano sa tono ko na tumagos dahil ang ekspresyon ni Andrew ay nagbago mula sa dismissive hanggang sa hindi sigurado. Nilibot niya ang tingin sa paligid ng katamtamang sala na may komportable, ngunit suot na kasangkapan, mga larawan ng pamilya na nakatakip sa mga dingding, mga istante ng libro na puno ng mga volume na nabasa ng mabuti. Gusto ko lang kung ano ang pinakamabuti para sa ating dalawa. Sa wakas ay sinabi niya, ang kanyang boses ay hindi sigurado. Isang mas mahusay na buhay kaysa dito. Pinansyal na seguridad, katayuan na nagbubukas ng mga pintuan. At ipinapalagay mong wala sa akin ang mga bagay na iyon dahil hindi sila tumingin sa paraang inaasahan mo sa kanila, pagmamasid ko. Marami itong sinasabi tungkol sa kung paano mo sinusukat ang halaga, Andrew. Napasubsob siya sa sofa, parang pagod na pagod. As don't understand what's happening lately. First the car situation, then the inspection, now this rent increase. Parang pinagsabwatan ako ng universe. O marahil ito ay simpleng pag-alis ng espesyal na paggamot na inaasahan mo, iminungkahi ko. Ipinapakita sa iyo kung ano ang buhay para sa mga taong hindi naniniwala na sila ay may karapatan sa mga eksepsyon. Tumingin ng matalim si Andrew. Nagbago ka na, Nay. Simula nang mamatay si tatay, iba ka na. Mas mahirap, mas kritikal. Not harder, pagtatama ko. Mas malinaw ang tungkol sa aking mga hangganan, ang aking mga halaga, at kung ano ang handa kong tanggapin mula sa iba, kasama ka. Isang hindi komportableng katahimikan ang namayani sa pagitan namin. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang pang-adultong buhay, hinarap ni Andrew ang posibilidad na ang kanyang pananaw sa mundo, kung saan ang katayuan ay tinamaan ng karakter at pinalitan ng koneksyon ang mga panuntunan, ay maaaring hindi maibahagi o tanggapin sa pangkalahatan. Kaya ano ang dapat kong gawin tungkol sa pagtaas ng upa? Tanong niya sa wakas. Kaya ko ito, ngunit ito ang prinsipyo ng bagay. Ako ay naging isang perpektong nangungupahan. Maliban sa mga paglabag sa pag-upa, itinuro ko. Mga maliliit na teknikalidad na mahalaga sa mga taong responsable para sa kaligtasan at pamamahala ng gusali. Panay ang sinalubong ko ng tingin niya. May mga pagpipilian ka, Andrew, bayaran ang market rate tulad ng iba, humanap ng mas murang apartment, o gumawa ng tunay na kaso batay sa iyong aktwal na talaan ng pangungupahan sa halip na kung sino ang kilala mo. Tila talagang pinag-isipan niya ito saglit bago muling tumigas ang kanyang ekspresyon. Ito ay parang tinuturuan ako ng ilang uri ng aralin at hindi ko ito pinahalagahan. Minsan ginagawa iyon ng buhay, sang-ayon ko. Nagtuturo ng mga aralin na hindi namin na-sign up, ngunit maaaring kailanganin pa rin. Biglang tumayo si Andrew. I should go. Clearly, I'm not going to get the support I expected here. Habang papunta siya sa pintuan, huminto siya sa gilid ng mesa kung saan nakatayo ang isang bagong naka-frame na larawan, si Richard sa kanyang pagawaan, napapaligiran ng mga kasangkapang sinubukang ibenta ni Andrew. Ang kanyang mukha ay namumula sa kagalakan ng paglikha at paglilingkod.
Tulungan sana ako ni tatay dito, mahinang sabi ni Andrew. Tatawag sana siya, nakahanap ng solusyon. Aasahan ng iyong ama na haharapin mo ng may integridad ang mga kahihinatnan ng iyong mga pagpili, malumanay kong itinutuwid. At isaalang-alang na marahil ang pagbabayad ng parehong upa, gaya ng iba ay ang tamang bagay na gawin. Pagkaalis ni Andrew, umupo ako sa paboritong upuan ni Richard. Pinasadahan ng mga daliri ko ang mga pagod na armrests kung saan nakapatong ang mga kamay niya sa loob ng maraming taon. Ang pag-uusap ay mahirap ngunit kinakailangan. Sa unang pagkakataon na direktang hinamon ko ang pinamagatang pananaw sa mundo ni Andrew nang hindi nagtatago sa likod ng pagiging magalang o tirahan ng ina. Tumunog ang aking telepono ng isang text mula kay Susan. Ang nangungupahan ng 14 na ay humiling ng isang follow-up na pulong upang pag-usapan ang pagsasaayos ng upa. Paano mo gustong magpatuloy tayo? Pinag-isipan kong mabuti ang aking mga pagpipilian. Ang madaling paraan ay ang ibunyag ang aking pagmamay-ari ngayon gamit ang kapangyarihang pinansyal para pilitin ang paggalang ni Andrew. Ngunit iyon ang magtuturo sa kanya ng maling aral na pera, hindi karakter, ang tunay na mahalaga. Proceed with standard protocols, at texted back. Walang eksepsyon, walang espesyal na pagtrato, ngunit idokumento ng mabuti ang lahat ng pakikipag-ugnayan. Ang mas mahirap na landas, nagbibigay daan sa natural na mga kahihinatnan na lumaganap habang pinapanatili ang naaangkop na mga hangganan, ay mas magtatagal at magsasangkot ng higit na kakulangan sa ginhawa para sa aming dalawa. Ngunit kung mayroon mang pag-asa na matulungan si Andrew na makipag-ugnayan muli sa mga pagpapahalagang sinubukan naming itanim ni Richard, iyon lang ang mabisang paraan. Nang sumapit ang gabi sa bahay na pinagsaluhan namin ni Richard sa loob ng mga dekada, naramdaman ko ang kanyang presensya ng mas malakas kaysa anumang oras mula noong siya ay namatay, hindi bilang isang multo o espiritual na pagdalaw, ngunit bilang isang walang hanggang impluensya ng isang buhay na maayos na namumuhay, na ginagabayan ng mga alituntunin kaysa sa hitsura, sangkap kaysa sa katayuan. Sinisikap ko, bulong ko sa bakanting silid, para igalang ang itinayo mo, tumayo sa sarili kong lakas, at tulungan ang anak natin na mahanap ang daan pabalik sa kung ano ang tunay na mahalaga. Siyempre, walang sumagot, ngunit nang hinawakan ko ang susing pendant sa aking lalamunan, nakaramdam ako ng tahimik na katiyakan na nasa tamang landas ako, hindi lang para sa sarili ko, kundi para kay Andrew din. Ang lupa ay lumilipat sa ilalim ng kanyang mga paa, hinahamon ang mga pagpapalagay na matagal na niyang pinanghahawakan. Kung siya ay makakahanap ng mas mahusay na katayuan o patuloy na madapa ay nanatiling makikita. I think it's time, sabi ni Margaret habang nagsalo kami ng tanghalian sa isang maliit na cafe malapit sa kanyang opisina. Isang linggo na ang lumipas mula nang bumisita si Andrew tungkol sa pagtaas ng upa. Isang linggo ng matinding katahimikan mula sa aking anak. Nabasag lamang ng isang maikling text na nagpapaalam sa akin na siya mismo ang hahawak sa sitwasyon ng upa at hindi kailangan ng aking input. Oras para saan? Tanong ko kahit pinaghihinalaan kong alam ko. Oras na para itigil ang charade. Ibinaba niya ang kanyang tinidor ng may katangiang katumpakan. Si Andrew ay nagkaroon ng kanyang mga unang aralin sa kinahinatnan at pananaw. Kung maghihintay ka ng masyadong mahaba upang ibunyag ang buong katotohanan, ang panlilin lang mismo ang nagiging issue sa halip na ang pag-ugali na sinusubukan mong tugunan. Marahan akong tumango, kinikilala ang karunungan sa kanyang pagtatasa. I've been thinking the same thing, but want the revelation to be meaningful, not just shocking. I want it to illuminate the values Richard lived here, not just the assets he built. Oh! So, anong plano mo? Ang mga mata ni Margaret ay kumikinang sa interes. Mga gamit ni Richard, sagot ko. Ang mga gustong ibenta ni Andrew para sa mabilisang pera. Sa tingin ko sila ang maihawak ng susi sa tamang diskarte. Pagkatapos ng tanghalian, nagmaneho ako sa bangko kung saan itinago ni Richard ang kanyang safe deposit box. Gamit ang susi na iniwan niya sa kanyang sulat, binuksan ko ito sa unang pagkakataon. Sa loob ay maingat na inayos ang mga dokumento, mga gawa ng ari-arian, mga talaan ng pamumuhunan, mga patakaran sa siguro, lahat ay maingat na nilagyan ng label at cross-reference. Inihahanda ito ni Richard sa loob ng maraming taon na lumilikha ng isang komprehensibong sistema na maaari kong i-navigate nang wala ang kanyang patnubay. Ngunit nakatago sa mga legal na papel ay isang bagay na hindi inaasahan, isang maliit,
leather-bound na journal na may nakasulat na para kay Evelyn sa pabalat sa tumpak na sulat kamay ni Richard. Isinilid ko ito sa aking pitaka, initabi ito para sa isang pribadong sandali. Nang gabing iyon, umupo ako sa aming kwarto at binuksan ang journal ng may nanginginig na mga kamay. Hindi ito isang talaarawan sa tradisyonal na kahulugan, ngunit sa halip ay isang serye ng mga liham na isinulat sa akin ni Richard sa mga nakaraang taon na nagdodokumento ng kanyang mga iniisip tungkol sa aming buhay na magkasama. Ang kanyang mga pag-asa para kay Andrew at, higit sa lahat, ang pilosopiya sa likod ng kanyang tahimik na diskarte sa pamumuhunan. Nobyembre 12, 2003. Pinakamamahal kong Evelyn, binili ko ngayon ang pang-apat na property, ang maliit na apartment building sa Maple Street. Tinanong ni Andrew kung bakit nag-aaksaya pa ako ng oras sa pag-aayos ng mga sasakyan ng ibang tao kapag maaari akong lumipat sa pamamahala. Hindi pa niya naunawaan na ang tunay na halaga ay hindi matatagpuan sa mga titulo o opisina sa sulok, ngunit sa trabahong mahalaga at mga pagpipili ang nagpapakita ng ating pinakamalalim na mga prinsipyo. Ang bawat ari-arian na binibili ko ay sinigurado sa iyong pangalan sa pamamagitan ng Winter Mechanics Deeds, hindi para sa mga benepisyo sa buwis o proteksyon sa pananagutan, bagaman mayroon ang mga iyon. Ngunit dahil ang lahat ng aking itatayo ay para sa iyo, para sa amin, na lumikha ng kalayaan sa pagpili sa halip na obligasyon sa mga inaasahan ng iba. Sana balang araw ay maunawaan ni Andrew na ang kayamanan ay hindi para itaas tayo sa iba, ngunit para alisin ang mga panggigipit na maaaring magpilit sa atin na ikompromiso ang pinakamahalaga. Ang pera ay dapat bumili ng kalayaan upang mamuhay ayon sa ating mga halaga, hindi palitan ang mga ito ng hungkag na katayuan. All in my love, Richard. Ang mga luha ay lumabo ang aking paningin habang binabasa ko ang mga entry pagkatapos ng pagpasok, na sumasaklaw sa halos 3 dekada. Ang boses ni Richard na umaabot mula sa kabila ng kamatayan, na nagpapatunay sa mismong mga aral na sinusubukan kong ituro sa aming anak. Ang huling entry, na may petsang 2 linggo lamang bago ang kanyang atake sa puso, ay tumama sa akin ng may partikular na puwersa. Abril 3, 2023. Pinakamamahal kong Evelyn, hindi maganda ang balita ng doktor ngayon. Mas mahina ang puso ko kaysa sa inaakala natin. Pinabilis ko ang mga huling paghahanda, tinitiyak na maayos ang pagkakaayos ng lahat para sa iyong seguridad. Alam ni Margaret kung ano ang gagawin kung ang mga bagay ay umunlad ng mas mabilis kaysa sa inaasahan namin. Lalo akong nag-aalala kay Andrew. Itinayo niya ang kanyang pagkakakilanlan sa mga panlabas na marka ng tagumpay habang nawawala ang mas malalim na kasiyahan ng pamumuhay ng may integridad at layunin. Ang pinakadakilang pag-asa ko ay nasa kalaunan ay makikilala niya kung ano ang tunay na bumubuo ng isang buhay na maayos, hindi akumulasyon o katayuan, ngunit kontribusyon at karakter. Ang aking mga tuol, ang palagi niyang tinitingnan bilang mga lumang kagamitan lamang, ay kumakatawan sa pilosopiyang ito ng mas mahusay kaysa sa anumang bagay na pagmamay-ari ko. Ang bawat isa ay tumulong na lumikha ng isang bagay na may halaga, ayusin ang nasira, buin ang kailangan. Ang mga ito ay hindi lamang mga nagpapatupad, ngunit sa gisag ng mga prinsipyong sinubukan kong ipamuhay. Kung hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na ipakita ito sa kanya mismo, marahil balang araw matutulungan mo siyang makita na ang pinakamahalagang bagay na naiwan ko ay hindi mga ari-arian o pamumuhunan. Ngunit ang halimbawa ng pagsukat ng halaga sa pamamagitan ng kontribusyon sa halip na pagkuha. All my love always, Richard. Isinara ko ang journal, ang mga huling nakasulat na salita ni Richard ay nakaukit sa aking puso. Ang paghahayag ay parehong masakit at nagbibigay liwanag. Alam niyang limitado ang kanyang oras, binilisan niya ang kanyang paghahanda habang pinoprotektahan ako mula sa pag-aalala at umaasa siyang maunawaan ni Andrew ang tunay na mahalaga. Nagkristal ang landas pasulong ng may perpektong kalinawan. Ang mga tool ni Richard ay talagang magiging susi hindi lamang bilang mga pisikal na bagay, ngunit bilang sagisag ng mga halagang kinakatawan nila. Kinaumagahan, tinawagan ko si Susan Chen na may mga tiyak na tagubilin tungkol sa nalalapit na pulong ng negosasyon sa upa ni Andrew. Pagkatapos ay dinyal ko ang number ni Andrew. Nanay. Mukhang nagulat siya sa narinig mula sa akin pagkatapos ng 1 linggong katahimikan. Okay na ba ang lahat? Everything's fine, paniniguro ko sa kanya. Iniisip ko kung pwede ka bang pumunta sa bahay bukas ng gabi.
May mahalagang bagay akong kailangan mong pag-usapan. Kung tungkol ito sa sitwasyon ng upa, nahawakan ko na ito, sabi niya, isang defensive edge na bumalik sa kanyang boses. May meeting ako sa management bukas ng hapon. It's not about your apartment, totoo kong sabi. Tungkol ito sa mga gamit ng iyong ama. Napalitan ng kalituhan ang pagtatanggol. Ang mga gamit, akala ko sinabi mo na hindi ito ibinebenta. Hindi sila, ngunit mas mahalaga sila kaysa napagtanto ng alinman sa atin. Pakiusap, Andrew. 6 oras bukas. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, pumayag siya. Kinabukasan ay naghahanda ako, maingat na inaayos ang workshop ni Richard ng eksakto, tulad ng iniwan niya dito, mga kasangkapang nakaayos sa mga pegboard at sa mga drawer. Mga proyekto sa iba't ibang yugto ng pagkumpleto na nakaposisyon sa paligid ng espasyo. Ang maliit na gihi sa sulok kung saan siya manonood ng mga laro ng baseball habang nagtatrabaho sa partikular na mahabang pagkukumpuni. Nang dumating si Andrew, nakasalubong ko siya sa pintuan, hindi nakasuot ng karaniwan kong kaswal na damit, kundi sa malutong na buttons na kamiseta at maong na naging karaniwang kasuotan ko noong mga taon na nagtatrabaho ako kasama ni Richard sa kanyang tindahan bago ako naupo sa posisyon sa ospital. Come in, bati ko sa kanya. Salamat sa pagpunta mo. Sinundan niya ako sa bahay na may nakikitang pangamba. Tungkol saan ito, nanay? Medyo misteryoso ang mensahe mo. Gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay na iniwan ng iyong ama. Paliwanag ko na dinala siya patungo sa nakahiwalay na garahe na nagsilbing workshop ni Richard sa loob ng mga dekada. Isang bagay na sa tingin ko ay kailangan mong makita para maunawaan ang mga kamakailang kaganapan. Sumalubong sa amin ang pamilyar na amoy ng metal, langis at kahoy.